Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may kapareho kang pinagdadaanan. Yung pakiramdam na nasa loob ka ng pamilya, pero parang ikaw ang pinakamalayo sa puso nila. Sa isang lumang bahay sa may gilid ng Quezon City, doon lumaki si Celine Vardosa, ang pangalawang anak ni Danilo at Marciana Vardosa. Hindi naman sila mahirap, pero hindi rin sila mayaman. May maliit silang tindahan ng frozen goods sa palengke, may inuupahang pwesto at may kaunting naiipon kapag maganda ang benta. Pero kahit ganito lang ang buhay nila, ibang-iba ang tingin ni Marciana sa sarili. Mahilig siyang magpanggap na mataas ang estado nila sa buhay. Lagi siyang may suot na peking alahas, laging nakaayos ang buhok kahit uutang lang sa kapitbahay. At kapag may dumadalaw na kamag-anak, pilit nang pinapakita na maayos at sosyal ang kanilang pamilya. Talia, ayusin mo yung buhok mo. Corvin, isuot mo yung bagong polo. Amaris, dito ka sa tabi ni Mama. Utos ni Marciana habang hawak ang cellphone para magpicture. Nakatayo naman si Celine sa may kusina. Hawak ang sandok, pawis ang noo dahil siya ang nagluto ng pansit, lumpia at menudo para sa kaarawan ni Danilo. 18 taong gulang pa lamang siya noon, pero kung gumalaw ay parang matagal ng ina ng bahay. Siya ang unang gumigising, siya ang huling natutulog. Siya ang nagpapaalala ng bayarin, siya ang nag-aayos ng baon ng mga kapatid, at siya rin ang sumasalo sa init ng ulo ng mga magulang kapag may problema sa tindahan. Ma, sasali po ba ako sa picture? Mahina niyang tanong habang pinupunasan ng kamay sa lumang bimpo. Sandaling lumingon si Marciana sa kanya. Mabilis na bumaba ang tingin nito sa damit ni Celine, kupas na blouse, lumang pantalon at tsinelas na may bitak sa gilid. Ay, wag na muna, mamaya ka na. Mukha kang galing palengke, baka hindi maganda sa post. Malamig na sagot ni Marciana. Napangiti lang si Celine, pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Hindi na bago sa kanya yun. Sa bawat okasyon, siya ang naghahanda pero hindi siya kasama sa litrato. Siya ang naglalaban ng damit ng kapatid, pero siya ang laging napapagalitan kapag hindi na plansya. Siya ang nagtitipid ng baon para makatulong sa bahay, pero siya ang tinatawag na walang ambag kapag may gusto siyang bilhin para sa sarili. Ang panganay nilang si Talia ay laging paborito ng ina. Maganda, maputi, mahilig mag-ayos at mahusay magsalita sa harap ng tao. Hindi man siya ganun kasipag sa bahay, lagi pa rin siyang bida sa kwento ni Marciana. Si Talia namin, pang-abroad talaga ang dating, marunong makisama sa mga sosyal, madalas ipagyabang ni Marciana. Si Corvin naman ang nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Dahil dito, kahit palpak sa pag-aaral, kahit ilang beses nang nahuling nagsisinungaling at nangungupit sa tindahan, hindi ito halos napapagalitan ni Danilo. Para sa ama nila, lalaki si Corvin kaya natural lang daw na magulo habang bata pa. Hayaan mo na, Celine, kapatid mo yan. Lalaki kasi, iba ang trip. Palaging sabi ni Danilo kapag nagsusumbong si Celine. Ang bunso namang si Amaris ang laging kinakampihan. Kapag may nasirang gamit, Celine ang sisisihin. Kapag nagkalat sa sala, Celine ang magliligpit. Kapag umiiyak si Amaris kahit hindi nabili ang gusto, Celine ang uutusan ni Marciana na ipahiram ang ipon niya para lang tumigil ang bunso. Sa gitna nilang lahat, si Celine ang anak na parang hindi anak. Hindi siya pasaway, hindi siya mareklamo at hindi rin siyang tamad. Sa totoo lang, siya ang pinakamatalino sa magkakapatid. Scholar siya sa kolehiyo at kumukuha ng kursong Business Administration sa isang maliit na private college. Gusto niya balang araw magkaroon ng sariling cafe at training center para sa mga batang gustong magtrabaho habang nag-aaral. Pero hindi yun alam ng pamilya niya. O kung alam man nila, hindi nila pinapansin. Negosyo? Ikaw? Minsang tumawa si Talia habang pinapahiran ng nail polish ang kuko. Ate, bagay sa iyo maging assistant, yung taga-ayos ng papel. Pero owner? Parang ang layo. Hayaan mo siyang mangarap, dagdag ni Corvin habang nakahiga sa sofa. Libre naman mangarap. Hindi sumagot si Celine. Sanay na siya. Sa halip, kunin niya ang maruming baso sa lamesa at hinugasan. Habang umaagos ang tubig mula sa gripo, tahimik niyang sinabi sa sarili, balang araw, hindi na nila ako makikita bilang utusan.
Pero bago dumating ang araw na yon, kailangan muna niyang mabuhay sa araw-araw na panliliit. Tuwing umaga, bago pumasok sa klase, dumadaan muna si Celine sa palengke para tulungan si Danilo sa pwesto. Binubuhat niya ang kahon ng frozen meat, naglilista ng order, at minsan siya pa ang nakikipagtawaran sa supplier. Si Danilo, na dating seaman na napilit ang huminto dahil sa sakit sa likod, ay minsan mabait sa kanya kapag silang dalawa lang. Pero kapag naroon na si Marciana, parang nagbabago ang ama niya. Nagiging tahimik, sunod-sunurin at takot kontrahin ang asawa. "Papa, may kulang po sa bayad ni Mang Rodel, 500. Paalala ni Celine isang umaga. Tumanggo si Danilo. "Sige anak, mabuti ka talaga sa kwenta." Ngulit bago pa man ngumiti ng buo si Celine, dumating si Marciana at narinig iyon. "Mabuti sa kwenta pero hindi mabuti sa ayos ng sarili," singit ni Marciana. "Celine, tingnan mo nga hitsura mo, pawis na pawis ka na naman. Paano ka makakahanap ng magandang buhay iyan?" "Ma, tumutulong lang naman po ako sa pwesto," mahinang sagot niya. "Kaya nga, tumulong ka ng tumulong, basta wag kang mag-iinarte na pagod ka. Marami kang kinakain dito." Napayuko si Celine. Narinig iyon ng ilang tindera sa katabing pwesto, kabilang si Aling Nerissa, isang matandang may-ari ng maliit na cafe malapit sa palengke. Matagal na nitong napapansin si Celine. Lagi nitong nakikita ang sipag ng dalaga at lagi rin nitong naririnig ang sakit na tinatanggap nito mula sa sariling pamilya. Kinahapunan, habang pauwi si Celine galing eskwelahan, tinawag siya ni Aling Nerissa. "Iha, sandali." Lumabit si Celine, hawak ang lumang bag na halos mapigtas na ang strap. "Opo, Aling Nerissa. Gusto mo bang mag-part-time dito sa cafe ko? Hindi kalakihan ng sahod pero may libreng pagkain at kung may assignment ka, pwede kang gumamit ng mesa sa likod." Nagulat si Celine. "Talaga po?" "Oo. Nakikita kitang masipag. Sayang naman kung puro utos lang sa bahay ang buhay mo." Doon nagsimula ang munting kanlungan ni Celine. Sa cafe ni Aling Nerissa, unang beses niyang naramdaman na may taong nagpapahalaga sa kanya kahit hindi siya humihingi. Kapag pagod siya, pinapaupo siya ng matanda. Kapag gutom siya, binibigyan siya ng mainit na sopas. Kapag malungkot siya, hindi siya pinipilit magsalita. Tahimik lang itong naglalagay ng kape sa harap niya at nagsasabing, "Hindi mo kailangang maging matapang palagi, anak." Sa cafe rin niya nakilala si Jonas Pelingon, isang delivery rider na damalas dumaan para magpahinga. May kapatid itong gusto ring mag-aral pero hirap sa papeles. Tinulungan ni Celine si Jonas gumawa ng scholarship letter at mula noon, naging parang kuya na rin niya ito. "Celine, kung may mang-api sa'yo, sabihin mo lang sa akin," biro ni Jonas minsan. "Hindi ako malakas makipag-away, pero malakas akong bumis na." Napatawa si Celine. Bahira siyang tumawa ng totoo, kaya napangiti rin si Aling Nerissa mula sa counter. May isa pa siyang naging sandalan, si Maestra Benilda, dating guro niya noong high school. Kahit graduate na si Celine, kinukumusta pa rin siya nito. "Alam mo, Celine," sabi ni Maestra Benilda isang hapon nang magkita sila sa simbahan, "ang taong sanay maliitin ng iba, minsan nakakalimutang malaki pala ang kaya niyang abutin. Huwag mong hahayaan mangyari yun sa'yo." Tumanggo si Celine, pero sa loob niya, may bahagi pa ring takot maniwala. Paano siya aangat kung araw-araw siyang hinihila pababa ng mismong pamilyang dapat sana ang unang kakampi niya? Lumipas ang mga buwan. Mas naging abala si Celine. Sa umaga, palengke. Sa tanghali, klase. Sa hapon hanggang gabi, kafe. Pag-uwi, gawain bahay. Kapag tulog na ang lahat, doon siya gumagawa ng online editing jobs gamit ang luma niyang laptop. Minsan umaabot siya ng 2:00 ng madaling araw para lang kumita ng dagdag pera. Ang akala ng pamilya niya, basta-basta lang siyang may pera kapag manghihiram sila. Hindi nila alam na bawat pisong hawak niya ay kapalit ng puyat, gutom at pagod. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng labada sa sala, narinig niya sina Marciana at Danilo sa kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto.
Kailangan nating bilisan ang passport appointment ni Nathalia at Corvin, bulhong ni Marciana. Si Amaris, okay na. Yung papers natin kay Celestino na lang. Paano si Celine? Tanong ni Danilo, halos pabulong. Natigilan si Celine. Dahan-dahan siyang tumigil sa pagtutupi. Anong paano si Celine? Sagot ni Marciana. Hindi natin siya maisasama. Kulang ang budget. Isa pa, sino ang magbabantay ng bahay? Sino ang mag-aasikaso sa tindahan habang inaayos natin ang buhay sa abroad? Anak din natin siya. Mahinang sagot ni Danilo. Danilo, huwag kang madrama. Hindi siya bagay doon. Si Thalia, may dating. Si Corvin, lalaki. Kailangan ng oportunidad. Si Amaris, bata pa. Si Celine, sanay naman niyang maiwan. Parang may lamulig na kamay na humawak sa leeg ni Celine. Hindi siya makagalaw. Noon niya naintindihan ang mga maletang palihim na binili, ang mga dokumentong na itinatago sa bag ni Thalia, ang bagong sapatos ni Amaris na panglamig. Si Corvin naman ay paulit-ulit na nanonood ng travel blogs tungkol sa Europe. Ang ganda siguro doon. Sabi ni Amaris habang nakahiga sa kama. Ate Thalia, may snow kaya? Siyempre, sagot ni Thalia. Basta wag kang maingay kay Celine, baka magdrama. Narinig iyon ni Celine mula sa pintuan. Hindi siya pumasok. Tahimik siyang bumalik sa kusina at naghiwa ng sibuyas. Habang tumutulo ang luha niya, hindi na niya alam kung dahil ba iyon sa anghang ng sibuyas o sa unti-unting pagkabasag ng puso niya. Dumating din ang pinsan nilang si Celestino, isang lalaking laging nakapolo at pabango kahit halatang mapanlinlang ang mga mata. Siya raw ang tumutulong mag-ayos ng papeles nila. Marciana, siguraduhin mong walang sabit. Kapag may isang dagdag na pangalan pa, tataas ang gastos, sabi ni Celestino habang umiinom ng juice sa sala. Wala na, kami lang 5, sagot ni Marciana. Napatingin si Celestino kay Celine na naglalagay ng merienda sa mesa. Hindi kasamang isang ito. Tumawa ng pilit si Marciana. Magbabantay ng bahay. Ngumiti si Celestino. Bagay naman, may mga taong pang-abroad, may mga taong pang-bahay. Natahimik ang buong sala pero walang nagtanggol kay Celine. Si Danilo ay umiwas ng tingin. Si Thalia ay nagkunwaring abala sa cellphone. Si Corvin ay napangisi. Si Amaris ay parang walang narinig. Doon namatay na maliit na pag-asa sa loob ni Celine. Kinagabihan, pumunta siya sa cafe ni Aling Narisa. Sarado na iyon pero pinapasok siya ng matanda nang makita ang mukha niya. Anak, anong nangyari? Umupo si Celine sa pinakadulong mesa. Ilang segundo siyang tahimik bago bumulong. Aalis po sila. Lahat sila. Hindi nila ako isasama. Hindi agad nagsalita si Aling Narisa. Lumapit ito at marahang hinawakan ang balikat niya. Sigurado ka? Tumanggo si Celine. Narinig ko po. At kanina, harap-harapan na. Parang wala lang ako. Doon na siya napaiyak. Hindi malakas, hindi pa sigaw. Yung iyak ng taong matagal nang nagpipigil. Yung iyak na parang takot pang makaistorbo kahit nasasaktan na. Bakit po ganon, Aling Nerissa? Tanong niya. Ginawa ko naman lahat. Nag-aral ako ng mabuti. Tumulong ako sa bahay. Hindi ako sumagot. Hindi ako humingi ng marami. Bakit parang ako pa yung pinakamadaling iwan? Napapikit si Aling Nerissa. Minsan anak, may mga magulang na hindi marunong magmahal ng patas. Pero hindi ibig sabihin nun kulang ka. Sila ang may kulang. Sa sandaling iyon, tumunog ang maliit na bell sa pinto ng cafe. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng simpleng dark jacket, may dalang folder at halatang pagod galing trabaho. Siya si Leandrix Morante. Ilang linggo na siyang regular customer sa cafe. Tahimik lang sa palagi, umuupo sa sulok, umiinom ng kapeng barako at nagbabasa ng mga dokumentong puno ng airport diagrams at operations notes. Para sa lahat, isa lang siyang seryosong empleyado. Hindi alam ni Celine na ang lalaking iyon pala ang may-ari ng isang malaking private airport terminal at logistics company. Hindi niya rin alam na matagal nang napapansin ni Leandrix hindi dahil sa ganda niya,
kundi dahil sa paraan ng pagtulong niya sa mga tao kahit siya mismo ay hirap na hirap. Napatigil si Leandrix nang makita si Celine na umiiyak. "Pasensya na, sarado na pala kayo." Agad pinunasan ni Celine ng luha. "Ayos lang po, paalis na rin ako." Pero bago siya makatayo, nahulog ang ilang papel mula sa bag niya. Mga resibo yang bayarin sa bahay, kopya ng schedule niya sa cafe, at isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang pangarap niyang cafe business plan. Pinulot iyon ni Leandrix at hindi sinasadyang nabasa ang unang linya. "Balang araw, gagawa ako ng lugar para sa mga taong walang mapuntahan." Tumingin siya kay Celine. May lungkot sa mata ng dalaga pero may tapang din na pilit hindi namamatay. "Iyo ito," mahinahon niyang sabi habang inaabot ang notebook. "Salamat," sagot ni Celine. Hindi pa nila alam noong gabing iyon na ang simpleng pagpapalitan nilang iyon ang magiging simula ng isang relasyong babago sa buhay ni Celine. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na buwan, si Leandrix ang magiging taong unang makakakita sa kanya hindi bilang utusan, hindi bilang anak na naiwan, kundi bilang babaeng karapat-dapat piliin. Sa ngayon, umuwi si Celine sa bahay na mabigat ang dibdib. Nadatnan niyang tulod na ang lahat. Sa sala, may nakahilerang maleta. Sa ibabaw ng isa, nakalagay ang passport pouch ni Talia. Hindi na nila itinatago ng maayos. Siguro dahil kampante silang kahit malaman ni Celine, wala naman siyang magagawa. Lumapit siya sa kusina. Naghugas siya ng pinggan. Pinatay ang ilaw. Sinilip ang mga kapatid na mahimbing ang tulog, ang mga magulang na tahimik sa kwarto, at ang bahay na halos buong buhay niyang inalagaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagdasal na sana isama siya. Ang ipinagdasal niya ay sana dumating ang araw na hindi na masakit maiwan. Humiga siya sa maliit niyang kama sa likod ng stockroom katabi ng mga kahon ng lumang gamit. Habang nakatitig sa kisame, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Masakit, oo, pero sa ilalim ng sakit, may mumunting tinig na nagsasabing baka ang pag-iwan nila sa kanya ang magiging simula ng paglaya niya. At sa labas ng bahay, sa ilalim ng dilim, tahimik na umihip ang hangin. Parang hudyat na ang dating Celine na laging naghihintay mapili ay malapit ng matutong piliin ang sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi sa ganitong klase ng kwento, may makakakita ng sarili niya sa bida. Yung taong matagal ng tahimik, pero sa loob-loob niya, pagod na palang masaktan. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati nagising si Celine Vardosa. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa ingay ng mga gulong ng maleta na hinihila sa sahig ng sala. Madilim pa sa labas, halos 4:00 ng madaling araw. Pero buhay na ang buong bahay. May tunog ng zipper, may kaluskos ng plastic, may pabiglang bukas at sara ng cabinet, at may boses ni Marciana na pilit na pinapahina pero halatang nagmamadali. "Talia, nasaan yung pouch ng passport? Huwag mong ilagay kung saan-saan." "Nasa bag ko na, ma. Paulit-ulit ko naman." "Corvin, gising na. Mauhuli tayo sa check-in." "Ma, 5 minutes pa." Ungol ni Corvin mula sa kwarto. "Amaris, isuot mo na yung jacket mo, malamig sa eroplano." Dahan-dahang bumangon si Celine mula sa maliit niyang kama sa likod ng stockroom. Kahit halos wala siyang tulog, malinaw na malinaw sa kanya ang bawat nangyayari. Kagabi pa lang tinanggap na ng puso niya na aalis sila. Pero iba pa rin pala ang sakit kapag ang paghahanda sa pag-alis ay mismong naririnig mo na. Hindi na ito hinala. Hindi na ito bulong sa likod ng pinto. Ito na ang araw na iiwan siya. Inayos niya ang kumot tulad ng nakasanayan niya. Kahit sa pinakamabigat na sandali, hindi niya makakalimutang maging maayos. Lumabas siya sa maliit na kwarto at nakita niyang puno na ng maleta ang sala. May 3 malalaking maleta na kulay navy blue, isang red suitcase para kay Amaris, at isang hand carry bag na may nakasabit na mamahaling luggage tag ni Talia.
Sa may mesa, may nakahandang tinapay, itlog at kape para sa aalis. Para sa kanya, walang nakalaan. Nakatayo si Marciana sa gitna ng sala. Suot ang makapal na beige coat na binili nito kahit hindi naman bagay sa init ng Pilipinas. Ang mukha nito ay puno ng excitement pero nang makita si Selene, biglang naging matigas ang tingin. "Gising ka na pala," sabi nito parang nahuling may ginawa. "Opo," mahina ngunit kalmadong sagot ni Selene. "Aalis po kayo?" Hindi agad sumagot si Marciana. Tumikhim ito at nilingon si Danielo na abala sa pagbibilang ng sobre sa tabi ng mesa. Si Danielo naman ay saglit lang napatingin sa Selene pero agad ding umiwas. Halatang ilang araw na niyang iniiwasan ng moment na ito. "May aasikasuhin lang kami," sagot ni Marciana. "Sa airport?" tanong ni Selene. Natahimik ang sala. Si Talia na pababa ng hagdan habang hawak ang cellphone ay napahinto. Si Corvin na bagong gising at sabog ang buhok ay napangiti. Si Amaris naman ay nakayakap sa travel pillow niya parang hindi alam kung dapat bang magsalita. "Alam mo na pala bakit magtatanong ka pa?" malamig na sabi ni Talia. Hindi sumagot si Selene. Tinignan niya lang ang mga mukha nila, isa-isa. Ang kapatid niyang si Talia na ni minsan ay hindi niya tinuring nakakampi. Ang kapatid niyang si Corvin na walang pakialam kung ano ang ninanakaw basta may pansariling lugha. Ang kapatid niyang si Amaris na lumaking sanay na may umaalalay. Ang ina niyang si Marciana na laging handang ipahiya siya. At ang ama niyang si Danielo, ang taon minsan ay tahimik na mabait sa kanya pero laging kulang ang tapang para ipagtanggol siya. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin?" Tanong ni Selene. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya sumisigaw. Pero nanginginig ang dulo ng boses niya. "Ano pa bang kailangan sabihin?" singit ni Corbin habang naglalagay ng cap. "Hindi ka naman kasama "Corbin," saway ni Danilo, pero mahina lang. Parang ayaw talagang kontrahin. Tumawa ng bahagya si Corbin. "Ano? Totoo naman." Lumapit si Marciana kay Selene, dala ang maliit na handbag. "Selene, huwag ka nang gumawa ng eksena. Maaga pa, may kapitbahay na baka makarinig." "Eksena ba ang magtanong kung bakit ako lang ang hindi kasama?" tanong ni Selene. Irap ni Marciana. "Hindi ito pamamasyal. Mahirap ang asikasuhin namin doon. Hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Kailangan namin ng taong maiiwan dito para magbantay ng bahay, ng tindahan, ng mga gamit." "Anak din po ako," sagot ni Selene. Saglit na kumirot ang mukha ni Danilo nang marinig iyon. Pero si Marciana ay hindi natinag. "Alam namin yun. Kaya nga pinagkatitiwalaan namin sa iyo ang bahay." Napangiti si Selene. Pero iyon ang klase ng ngiting walang saya. Pinagkakatiwalaan? O iniiwan? Walang sumagot. Sa labas, bumusina ang van na kinuha ni Celestino para ihatid sila sa airport. Sunod-sunod na 3 busina, parang nagmamadali ring tapusin ang huling eksenang ito. "Ma, late na tayo. Baka ma-hold pa tayo sa immigration kapag naabutan ng pila." "Hindi tayo mahu-hold," sagot ni Marciana. "Ayos lahat ng papers natin. Si Celestino na ang bahala." Sa pagbanggit ng pangalan ni Celestino, napansin ni Selene ang bahagyang kaba sa mata ni Danilo. Parang hindi rin ito sigurado sa mga papel na hawak nila. Pero gaya ng dati, hindi siya nagsalita. Kinuha ni Marciana ang phone niya. "Picture muna tayo bago umalis, para may remembrance." Nagkumpul-kumpul silang 5 malapit sa pinto. Sina Danilo, Marciana, Thalia, Corbin at Amaris. Si Selene ay nanatili sa may kusina, nakatayo sa pagitan ng lababo at lumang lamesa. Habang kinukunan sila ng selfie ni Thalia, kitang-kita ni Selene kung paano sila ngumiti na parang buo ang pamilya. Parang walang naiwan sa likod. Parang wala siyang eksistensya. "Perfect," sabi ni Thalia. Habang tinitignan ng larawan, caption ko, "New journey with my whole family." Napatingin si Selene kanya. "Whole family?" Saglit na natigil si Thalia, pero mabilis nang umisi. "Ay, sorry, habit lang." Sa puntong iyon, gusto sanang magsalita ni Selene. Gusto niyang sabihin lahat,
Kung ilang gabi siyang nagpuyat para tumulong sa bayarin. Kung ilang beses niyang inuna ang tuition ni Amaris kaysa sa sarili niyang project. Kung ilang damit ni Thalia ang siya ang naglaba. Kung ilang kasinungalingan ni Corbin ang siya ang sumalo. Kung ilang pagkakataon kinailangan niya ng yakap pero utos ang natanggap niya. Pero nang buksan niya ang bibig niya, walang lumabas. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil napakarami na niyang sinabi sa loob ng maraming taon at wala namang nakinig. Lumapit si Danilo kay Celine. Hawak nito ang susi ng bahay at isang maliit na sobre. Celine, sabi nito, mababa ang boses. Bantayan mo muna ang bahay, huwag mong hayaang may makapasok. Yung tindahan, kung kaya mong buksan minsan, buksan mo. Kung hindi, tawagan mo si Mang Tibo sa katabing pwesto. Tinignan ni Celine ang sobre. Ano po yan? Konting pera, para sa isang linggo. Inabot niya iyon. Nang buksan niya, halos 1,000 piso lang ang laman. Para sa bahay, pagkain, pamasahe, kuryente, tubig at tindahan. 1,000 piso kapalit ng buwan-buwan niyang pagod. Papa, mahina niyang sabi. Ganito lang po. Bago pa makasagot si Danilo, nagsalita na si Marciana mula sa pinto. Ano ba naman yang Celine? Hindi ka naman maluho, marunong ka namang magtiis, at saka may pagkain pa si Ref. Huminga ng malalim si Danilo. Parang may sasabihin pa sana siya. Parang may maliit na bahagi sa puso niya na lumalaban, pero natalo iyon ng takot, ng pagmamadali, at ng matagal niyang ugaling umiwas sa gulo. Kaya imbis na yakapin ang anak niya, imbis na humingi ng tawad, imbis na sabihing, babalikan ka namin, ang lumabas sa bibig niya ay ang mga salitang lalong dumurog kay Celine. Yung tira-tirang ulam lang ang kainin mo sa ref, huwag kang magastos. Tahimik. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa bahay. Ang ingay ng zipper, ang busina sa labas, ang reklamo ni Thalia, ang yabang ni Corbin, lahat ay lumabo. Ang naiwan lang sa pandinig ni Celine ay ang salitang tira-tira. Tira-tirang ulam. Tira-tirang anak. Tira-tirang pagmamahal. Ramdam niyang nanlamig ang mga daliri niya. Ang sobre ay nasa kamay niya pa rin, pero parang hindi niya na iyon nararamdaman. Tinignan ni Celine si Danilo. May hiya sa mukha nito, pero hindi sapat para bawiin ang sinabi. Tinignan ni Celine si Marciana. Walang konsensya. Tinignan niya ang mga kapatid niya. Si Amaris lang ang bahagyang umiwas ng tingin. Si Thalia ay halatang naiilang, pero mas piniling ayusin ang lipstick niya. Si Corbin ay nagkunwaring walang narinig. At doon, sa pinakamasakit na sandali ng buhay niya, ngumiti si Celine. Hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Hindi rin iyon ngiti ng pagpapatawad. Iyon ay ngiti ng taong sawang-sawa ng ipaliwanag ang halaga niya sa mga taong desididong hindi siya makita. Sige po, Sabi niya. Ingat kayo. Natahimik si Danilo. Parang mas nasaktan siya sa kalmadong sagot ni Celine kaysa kung nagwala ito. Celine, bulong niya, pero tumalikod na si Marciana. Tara na, wala na tayong oras. Isa-isang lumabas ang pamilya. Hinila ni Corvin ang maleta na maingay sa simentadong sahig. Si Thalia ay abala pa rin sa phone, nagpo-post na ng picture nila. Si Amaris ay saglit na lumingon kay Celine. Ate, sabi nito, mahina. Napatingin si Celine sa bunsong kapatid. Sa loob ng ilang segundo, may pag-asa baka may marinig siyang kahit maliit na sorry. Pero walang sumunod. Tinawag ni Marciana si Amaris at agad itong tumakbo palabas. Si Danilo ang huling lumabas. Hawak niya ang pinto, parang gusto pang bumalik. Ngulit nang muling bumusina ang van, isinara niya iyon. Click. Isang simpleng tunog ng pinto, pero para kay Celine, parang iyon ang tunog ng buong kabataan niyang tuluyang nagsara. Nanatili siyang nakatayo sa sala. Ilang segundo, 1 minuto, marahil higit pa. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Nakatingin lang siya sa pintong sinarhan sa kanya ng sariling pamilya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Binuksan niya ang ref. Tulad ng sinabi ni Danilo, may pagkain nga roon.
Isang maliit na lalagyan ng adobong halos natuyo na ang mantika, kalahating plato ng kaning malamig, isang pirasong pritong tilapia na halos tinik na lang, may maliit na bote ng tubig at sa likod nito ay isang mangkok ng sopas na may maasim ng amoy. Matagal na tinitignan ni Celine ang loob ng ref. Bigla niyang naalala ang lahat ng ulam na iniwan niya para sa pamilya. Mga gabing siya ang huling kumain dahil inuuna niya sina Amaris at Corvin. Mga hapunang sinabi ni Marciana, "Celine, konti na lang ang kanin, ikaw na lang ang magtiis." Mga panahong binabalot niya ang pinakamagandang parte ng pagkain habang ang kinakain niya ay sabaw at tirang sos. Ngayon, literal na tira-tira ang iniwan sa kanya. Kinuha niya ang lalagyan ng adobo, binuksan, inamoy, panis na. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinipid ang sarili. Hindi niya sinabing, "Pwede pa ito." Hindi niya sinabing, "Sayang." Hindi niya sinabing, "Tiisin ko na lang." Dinala niya ang lahat ng panis na pagkain sa basurahan at itinapon. Pagkatapos, umupo siya sa maliit na silya sa kusina. Nanginginig ang kamay niya nang kinuha ang cellphone sa bulsa. Ilang segundo niyang tinitigdan ang pangalan ni Leandrix sa contacts. Leandrix Morante. Sa nakaraang mga buwan, naging mas malapit sila. Hindi biglaan, hindi parang fairy tale. Nagsimula sa simpleng pag-uusap sa cafe, sa pagtulong nito nang nasira ang ilaw sa likod ng tindahan, sa pagbili nito ng kape kahit alam niyang minsan ay dahilan lang iyon para makita siya. Hanggang isang gabi, inamin ni Leandrix na hindi siya simpleng empleyado, siya ang may-ari ng isang private airport terminal at logistics company. Hindi nagbago ang pakikitungo ni Celine sa kanya matapos malaman iyon. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya nagpabili ng kahit ano. Sa halip, mas lumayo pa nga siya noong una dahil ayaw niyang isipin nitong ginagamit siya. Pero si Leandrix ang nanatili. "Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ako. Nandito ako dahil nakikita ko kung gaano ka katatag. Pero kahit matatag ka, hindi ibig sabihin kailangan mong mag-isa." Ngayon, sa unang pagkakataon, kailangan niyang maniwala doon. Pinindot niya ang call. 2 ring pa lang, sinagot na ni Leandrix. "Celine?" Boses niya, halatang nag-aalala. "Bakit ang aga? Okay ka lang?" Doon nagsimulang manginig ang labi ni Celine. Pinilit niyang magsalita pero ilang segundo bago lumabas ang boses niya. "Leandrix, umalis na sila." Natahimik ang kabilang linya. "Lahat sila?" tanong niya. "Oo," sabi niya. "Si Papa, si Mama, si Natalia, Corvin, Amaris, lahat sila." "At iniwan ka nila?" Huminga ng malalim si Celine. "Oo," sabi ni Papa, "yung tira-tirang ulam na lang ikakainin ko sa ref." Muling natahimik ang kabilang linya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, pero nang magsalita siya, ramdam sa boses niya ang pigil na galit. "Nasaan ka ngayon?" "Sa bahay." "May kasama ka?" "Wala." "Ilak mo ang pinto, inumin mo ang tubig, pupunta ako." "Leandrix, hindi kita tinawag para gumawa ng gulo." "Hindi ako gagawa ng gulo," sabi niya, mababa at matatag ang boses. "Pero hindi na kita hahayaang tratuhin na parang tira-tira." "Celine, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo pa bang habulin sila para magmakasa na isama ka?" Napatingin si Celine sa basurahan, pinaglagyan niya ng panis na pagkain, sa pinto, sa mga bakas ng gulong ng maleta sa sahig, sa bahay na ilang taon niyang inaga pero ni unang beses ay hindi naging ligtas para sa kanya. "Hindi na," Sagot niya. "Then let me help you do this the right way," sabi ni Leandrix. Hindi paghihigante, proteksyon. Hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin nun hanggang makalipas ang ilang minuto habang kausap pa rin niya si Leandrix. May pumasok na tawag mula sa isang unknown number. Hindi niya sinadot. Sumunod, isa pa. At isa pa. "Celine," sabi ni Leandrix sa kabilang linya. "Alam mo ba kung anong flight nila?" "Hindi eksakto, pero narinig ko kagabi, Early Morning International. May tutulungan daw si Celestino sa documents." "Celestino ang nag-ayos?" "Oo." Huminga ng malalim si Leandrix. "Celine, kahapon, may na-flag na batch ng private passenger assistance requests sa terminal network namin. May ilang financial declarations na hindi tugma sa supporting documents. Hindi ko pa alam na pamilya mo pala iyon." Kinabahan si Celine. "Ano ibig sabihin?" "Ibig sabihin,
Hindi sila basta makakalusot kung mali ang papeles at kung ginamit nila ang pera mo o pangalan mo sa kahit anong dokumento, kailangan itong tignan ng maayos. Leandrix, baka sabihin nila ako ang may kasalanan. Sasabihin nila iyon dahil iyon ang pinakamadaling gawin, pero hindi ibig sabihin totoo. Habang nag-uusap sila, nagsimula ng mag-vibrate ng sunod-sunod ang phone ni Celine. Nakita niya ang pangalan ni Talia, hindi niya sinagot. Sumunod si Corvin, pagkatapos si Mama, pagkatapos Papa, pagkatapos Amaris. Halos walang pahinga. Sa kabilang dulo ng mundo ng airport, gulo na ang nangyayari. Sa passenger processing area, nakatayo ang pamilya Vardosa sa harap ng counter, dala ang lahat ng maleta at yabang na dala nila mula sa bahay. Kanina, kampante pa si Marciana. Pinapakita pa niya kay Talia kung anong angle ang maganda para sa airport story. Kunwari, candid tayo, sabi niya, para makita ng mga tao na paalis na tayo. Ngungit nang iscan ang documents nila, nagbago ang mukha ng staff. Ma'am, sir, please wait for further verification. Verification? Tanong ni Marciana. Hindi ba okay na yan? May kausap kami dito, si Celestino Revamonte. Tinawagan nila si Celestino. Unang ring, walang sagot. Pangalawa, wala pa rin. Pangatlo, out of reach na. Dumating ang airport supervisor, si Miss Elowen Santiago, isang profesional at mahigpit na babae na sanay humarap sa mga pasaherong maingay. Hawak niya ang tablet at may kasamang dalawang staff, Mr. and Mrs. Vardosa. Mahinang sabi nito, "We need to clarify certain financial and travel support documents. Some entries are inconsistent." Namula si Marciana sa galit. Ano bang inconsistent? Kumpleto ang papers namin. Ma'am, may declared family funds po dito na kailangan ng supporting proof. May source entries na nakalink sa account activity ng isang Celine Vardosa. Kasama po ba siya sa travel party niya? Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Danilo. Si Marciana ay napatigil, pero mabilis ding nagmatigas. Anak namin siya, pero hindi siya kasama. Ano naman ngayon? Then we need authorization and clarification from her if her income or account history was used as part of your financial support documentation. Nanlaki ang mata ni Talia. Ma, ano ito? Tumahimik ka, singhal ni Marciana. Si Corvin na kanina ay relaxed pa ay nagsimulang kumaban. Pa, baka hindi tayo matuloy. Pinawisan si Danilo. Tawagan ninyo si Celine. Doon nagsimula ang unang tawag. Sa bahay, nakita ni Celine ang pangalan ni Papa sa screen. Tumititig siya roon hanggang mamatay ang tawag. Sumunod si Mama. Sumunod si Talia. Sunod-sunod. Parang bigla siyang naging mahalaga dahil may kailangan sila. Nag-text si Marciana. Celine, sagutin mo ang tawag. May kailangan lang ayusin. Sumunod si Talia. Ate, please, kilala mo ba si Leandrix Morante? May sinasabi sila dito. Pakiusap. Sumunod si Corvin. Grabe ka kung hindi mo kami tutulungan. Nabasa ni Celine ang mensahe pero hindi siya sumagot. Hindi dahil gusto niya silang pahirapan, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi siya tumalon para iligtas sila sa problemang sila ang gumawa. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang tawag. Akala niya tapos na, pero mas lumakas pa. Tumawag si Amaris, umiiyak sa voicemail. Ate, please sagutin mo. Galit si Mama. Natatakot ako. Napapikit si Celine. Nasaktan siya para kay Amaris, pero naalala niya ang sarili niyang takot kaninang madaling araw. Walang yumakap sa kanya. Walang nagsabing, Ate, okay ka ba? Walang pumili sa kanya. Dumating si Leandrix makalipas ang halos 20 minuto. Hindi siya nakasuit. Nakasimpleng itim na polo lang pero ramdam sa tindig niya ang kontrol at bigat ng responsibilidad. Kasama niya ang driver at isang babaeng legal aid na si Mireya Soltren na may dalang folder. Kumatok siya. Nang buksan ni Celine ang door, hindi niya napigilan ng luha. Sorry, sabi niya agad. Ayokong maging pabigat. Hindi sumagot si Leandrix. Dahan-dahan lang niyang hinawakan ng balikat niya. Celine, look at me. Tumingin siya. Hindi ka pabigat. Ikaw ang matagal nang binibigatan ila. Lalong umiyak si Celine. Sa unang pagkakataon ngayong araw, may taong hindi siya sinisi sa sakit na nararamdaman niya. Pumasok sila sa bahay. Nakita ni Leandrix ang laman ng ref na halos wala nang maayos. Ang basurahang may panis na pagkain, ang maliit na sobre na may kulang-kulang na pera at ang mga bakas ng pagmamadali sa sala.
Hindi siya nagsalita pero kitang-kita sa panga niya ang pigil na galit. Tumunog muli ang cellphone ni Celine. "Papa!" Hindi niya sinagot. Maya-maya may pumasok na voicemail. Pinakinggan niya sa speaker habang naroon sina Leandrix at Mireya. "Celine, anak, boses ni Danilo iyon, naninginig. Pakiusap, sagutin mo kami. May problema lang sa airport. Kailangan ka lang nilang makausap. Hindi namin alam na ginamit yung records mo sa documents. Si Celestino ang nag-ayos. Pakiusap, anak." Sumunod ang boses ni Marciana sa isa pang voicemail, mas mataas at galit. "Celine, kung ginagawa mo ito para gumanti, tandaan mo, pamilya mo kami. Huwag mo kaming ipahiya dito." Napangiting ng mapait si Celine. "Pamilya?" Bulong niya. Naaalala lang nila kapag sila ang napapahiya. Umupo siya sa kusina, sa parehong upuang inuupuan niya kanina habang nakaharap ang panis na ulam. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Nasa harap niya si Leandrix, sa gilid niya si Mireya, at sa labas ay dumating din sina Aling Nerissa at Jonas matapos tawagan ni Leandrix para may kasama siyang pamilyar. "Anak," sabi ni Aling Nerissa pagpasok, "hingal pa. Nandito kami." Doon muling bumigay si Celine. Lumapit si Aling Nerissa at yunakap siya. Hindi magarbong yakap, hindi dramatiko, pero buo, totoo, mainit. "Hindi ko na po kaya," hikbi ni Celine. "Kaya mo, pero hindi mo na kayaning mag-isa." Sa airport, mahigit 30 minuto na silang nakahold. Si Marciana ay halos mabaliw sa kakatawag. Si Talia ay halos umiyak na dahil hindi ma-post ang New Life Abroad na pinangarap niya. Si Corvin ay nagmumura kay Celestino. Si Amaris ay tahimik sa isang tabi. Si Danilo naman ay nakaupo, hawak ang cellphone, paulit-ulit na tinatawagan ng anak na iniwan niya. Nang tignan ni Celine ang call log niya, halos hindi siya makapaniwala. 100 missed calls. Mula sa mga taong kaninang umaga ay hindi man lang siya maisama sa family picture. Mula sa mga taong nag-iwan sa kanya ng panis na pagkain. Mula sa mga taong buong buhay niyang hinintay tawagin siyang mahalaga. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang cellphone. Akala ni Leandrix ay tatawagan niya sila, pero hindi. Pinatay niya muna ang ringer. Inilapag niya ang phone sa mesa. "Hindi ko sila kakausapin habang galit sila. At hindi ko rin sila tutulungang magsinungaling." Tumanggo si Leandrix. "Tama. Pero ayokong maging katulad nila." Dagdag niya. "Kung may legal na kailangang linawin, haharapin ko. Pero hindi ngayon, hindi habang nanginginig pa ako." "Then we do it properly," sabi ni Mireya. "May proseso, may dokumento, at higit sa lahat, may karapatan ka." Tumayo si Jonas at binuksan ang bintana para pumasok ang hangin. Si Aling Nerissa ay pumunta sa kusina at nagsimulang lumuto ng luga mula sa dala niyang bigas at luya. Si Leandrix naman ay tahimik na naglagay ng isang basong tubig sa harap ni Celine. "Uminom ka muna." Kinuha ni Celine ang baso. Sa simpleng kilos na iyon, bigla niyang naramdaman ng laking kaibahan. Kanina, iniwan siya ng pamilya niya ng tira-tira. Ngayon, may mga taong nagbibigay sa kanya ng sariwa, mainit at sapat. Habang humihihip siya ng tubig, muling umilaw ang phone niya. Isang bagong text mula kay Danilo. "Anak, patawarin mo ako. Mali ang ginawa namin. Kausapin mo lang ako." Tinitigan niyo ng matagal ni Celine. Mabigat ang dibdib niya. Hindi pa handa ang puso niyang magpatawad. Hindi pa rin siya handang makinig sa paliwanag. Pero may isang bagay siyang malinaw na alam ngayon. Hindi na siya babalik sa dating Celine na kapag tinawag ay tatakbo, kapag sinaktan ay tatahimik, at kapag iniwan ay magmamakaawang balikan. Dahan-dahan niyang kinuha ang lalagyan ng panis na adobo mula sa ibabaw ng basurahan, binalot ng maayos at itinapon sa malaking trash bag sa labas. Pagbalik niya, nakahain na ang mainit na luga ni Aling Nerissa. "Kain ka, anak," Sabi ng matanda. Umupo si Celine. Hinawakan ng kutsara, at sa unang subo, hindi niya napigilan ng muling pagpatak ng luha. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil ngayon niya naintindihan, minsan, kailangan munang iwanan ka ng maling tao para makita mo kung sino ang tunay na mananatili.
At habang sa airport ay patuloy na nagwawala ang pamilyang bigla siyang kailangan, sa maliit na kusina ng bahay na iyon, nagsimulang mabuo ang bagong Celine. Isang babaeng hindi nakakain ng tira-tira, hindi natatanggap ng tira-tirang pagmamahal, at hindi napapayag na ang halaga niya ay sukatin ng mga taong hindi marunong magmahal ng buo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin na hindi lahat ng paghingi ng tawad ay galing sa pagsisisi. Minsan, humihingi lang sila ng tawad dahil hindi na nila kayang kontrolin ang taong dati nilang inaapik. Mainit pa ang lugaw sa harap ni Celine nang muling umilaw ang cellphone niya sa mesa. Hindi na siya nagugulat sa paulit-ulit na tawag. Mula kaninang umaga, halos hindi na tumigil ang pangalan ng pamilya niya sa screen. Papa, Mama, Thalia, Corvin, Amaris. Kanina, bawat tawag ay parang kutsilyong dumidiin sa dibdib niya. Ngayon, kakaiba na. Masakit pa rin, pero hindi na siya nanginginig na parang kailangan niyang sagutin agad. Parang sa unang pagkakataon, siya naman ang may hawak ng oras niya. Nasa maliit na kusina pa rin siya ng bahay nila. Nasa tabi niya si Aling Nerissa na naglagay ng mainit na tuwalya sa ibabaw ng lamesa. Si Jonas naman ay nakasandal sa pintuan, nakahalukip-kip, seryoso ang mukha kahit pilit niyang pinapagaan ng eksena. Si Leandrix Morante ay nasa kabilang upuan, tahimik ngunit ramdamang presensya. Katabi nito si Mireya Soltren, ang legal aid na dala niya, hawak ang folder na may mga papel at notes. Celine, hindi mo kailangang sagutin kung hindi ka pa handa. Tumingin si Celine sa phone. Ang bagong text ay galing kay Danilo. Anak, pabalik na kami. Hindi kami pinatuloy. Kailangan nating mag-usap. Matagal niyang iyong tinitigan. Pabalik na kami. Parang bahay pa rin nila ito. Parang natural lang na babalik sila, sisigaw, magpapaliwanag at aasahang tatanggapin niya ang lahat. Ngulit iba na ang hangin ngayon. Kahit ang lumang dingding ng bahay ay tila nakikinig, naghihintay kung ano ang gagawin ng babaeng matagal nang hindi nabibigyan ng karapatang pumili. Pabalik na raw sila, sabi ni Celine. Napamura ng mahina si Jonas pero agad ding nagsorry. Pasensya na, pero grabe naman sila. Kaninang madaling araw iniwan ka, ngayon babalik dahil hindi nakalusot? Jonas, saway ni Aling Nerissa, pero hindi galit. Alam nitong tama rin ang punto ng binata. Tumayo si Mireya at maingat na inilatag ang ilang papel sa lamesa. Celine, bago sila dumating, kailangan mong malaman ang basic rights mo. Hindi ito para lumaban ka agad. Para lang hindi ka na naman nila mapilit pumirma, umamin, o magsalita ng hindi mo naiintindihan. Kumunot ang noo ni Celine. May kailangan po ba akong pirmahan? Posibleng subukan nilang papirmahin ka ng statement na pumapayag kang gamitin ang income records mo bilang proof of family funds, paliwanag ni Mireya. O kaya sabihin nilang alam mo ang ginawa ni Celestino. Kaya ang mahalaga, huwag kang pipirma ng walang abogado o legal guidance. Napatingin si Celine kay Leandrix. Hindi ko alam na ginamit ang pangalan ko. Naniniwala ako at may paraan para patunayan yon. Dumukot si Celine sa lumang drawer malapit sa kusina. Kinuha niya ang maliit na envelope kung saan niya itinatago ang payslips niya sa cafe, resibo ng online editing jobs at ilang bank transfer records na dati niyang hindi pinapansin masyado. Akala niya noon, simpleng ebidensya lang iyon ang pagod niya. Ngayon, posible iyon ang magpapatunay kung gaano katagal siyang ginamit ng sariling pamilya. May iba pa po, sabi ni Celine. May resibo ako ng binayad ko sa kuryente, tuition ni Amaris, ilang utang sa tindahan. May screenshots din ako ng message ni Mama kapag nanghihiram siya. Good. Itago natin lahat. Gumawa tayo ng copies. Hindi pa sila tapos na mag-ayos ng mga dokumento nang makarinig sila ng malakas na preno sa labas. Sumilip si Jonas sa bintana. Nandito na sila. Sabi niya, humigpit ang panga.
Sa labas, huminto ang van na kanina lamang ay puno ng yabang at pangarap na makaalis ng bansa. Ngayon, mabigat ang bagsak ng mga pinto. Unang bumaba si Marciana, magulo na ang buhok, wala na ang sosyal na tindig na bitbit niya kaninang madaling araw. Sunod si Thalia, mugto ang mata at hawak pa rin ang passport pouch na wala ng silbi sa sandaling iyon. Si Corvin ay hilang-hila ang maleta, padabog, halatang galit. Si Amaris naman ay tahimik, nakayuko, bitbit ang travel pillow na ngayon ay parang simbolo ng nauudlot na pangarap. Huling bumaba si Danilo, mabagal, parang bawat hakbang papasok ng bahay ay may kasamang hiya. Hindi bumangon si Celine nang bumukas ang pinto. Noon, kapag dumating ang pamilya niya, agad siyang tatayo. Kukuhanin ng gamit, magtatanong kung gusto ba nila ng tubig, mag-aayos ng tsinelas. Ngayon, nanatili siyang nakaupo, hawak ang basong tubig na ibinigay sa kanya ni Leandrix. Celine, bungad ni Marciana, mataas agad ang boses. Ano bang ginawa mo? Napaangat ang tingin ni Leandrix. Hindi siya nagsalita, pero ang lamig ng tingin niya ay sapat para bahagyang umurong ang tapang ni Marciana. Wala po akong ginawa, sagot ni Celine, kalmado. Wala, tumaas ang kilay ni Marciana. Hindi kami pinatuli sa airport dahil sa'yo. Kailangan ka raw kausapin. Kailangan daw ng authorization mo. Bakit hindi mo sinagot ang tawag namin? Dahil iniwan ninyo ako, sagot ni Celine. Natigilan ang lahat. Hindi iyon sigaw, hindi iyon pagsusumbat na puno ng galit, pero mas tumama iyon dahil tahimik. Diretso, walang palamuti. Si Danilo ay napayuko. Anak, Papa, putol ni Celine. Kaninang umaga, ang bilin mo sa akin ay kainin ko yung tira-tirang ulam sa ref. Ngayon, anak na ulit ako? Parang may sumampal sa mukha ni Danilo. Namula ang mata niya pero wala siyang maisagot. Celine, hindi ito panahon para magdrama, singit ni Marciana. May problema tayo, pamilya tayo, kailangan mong ayusin ito. Hindi ko problema ang peking dokumento. Hindi ko rin pinayagan na gamitin ang account history ko o income ko para sa travel support ninyo. Napatingin si Thalia kay Marciana. Ma, ginamit ninyo yung records ni Celine. Hindi ginamit, minabilis na sagot ni Marciana. Sinama lang bilang family income. Natural lang iyon. Anak natin siya. Pero hindi ninyo ako isinama, sabi ni Celine. Tumahimik ang Thalia. Kahit siya, hindi niya mahanapan ng lusot iyon. Padabog na ibinaba ni Corvin ang maleta. So ano ngayon? Papapahirapan mo kami dahil lang hindi ka naisama? Dahan-dahang tumayo si Jonas mula sa pagkasandal. Oy, ayusin mo tono mo. Anong pakialam mo? Singal ni Corvin. Pamilya namin ito. Pamilya? Sagot ni Jonas. Kanina, iniwan ninyo siya na parang bantay bahay. Ngayon, pamilya na. Lalapit sana si Corvin pero humakbang si Leandrix. Hindi niya kailangan manakot. Ang tindig niya pa lang, napahinto na si Corvin. Walang sisigaw kay Celine sa bahay na ito, sabi ni Leandrix. Mababa ngulit malinaw ang boses. Napatingin si Marciana kay Leandrix. Noon lang yata niya tunay na naproseso kung sino ang lalaking nasa kusina nila. Ikaw ba si Leandrix Morante? Tanong niya, pilit bumabalik ang tono ng taong gustong makipagsabuatan. Ikaw ba yung may-ari ng airport terminal? Hindi agad sumagot si Leandrix. Tinignan muna niya si Celine, parang humihingi ng pahintulot kung siya ba ay magsasalita. Nang bahagyang tumanggo si Celine, saka siya humarap sa pamilya. Ako si Leandrix, pero hindi ako nandito bilang koneksyon ninyo. Nandito ako dahil boyfriend ako ni Celine at hindi ko hahayaan na gamitin ninyo siya para takpan ang maling ginawa ninyo. Nanlaki ang mata ni Thalia. Boyfriend? Napatingin siya kay Celine mula ulo hanggang paa, hindi makapaniwala. Parang insulto sa kanya na ang kapatid niyang matagal nilang minamaliit ay minahal ng lalaking may pangalan, may kapangyarihan at may sariling mundo. Si Marciana naman ay biglang nagbago ang tono. Ay ganun ba? Celine, bakit hindi mo sinabi sa amin? Kung sinabi mo lang, sana naging maayos ang lahat. Leandrix, anak, baka naman pwedeng tulungan mo kami. Misunderstanding lang ito. Si Celestino ang nag-ayos ng papers. Wala kaming alam. Hindi ako ang kakausapin ninyo,
si Leandrix. Lumingon ng lahat kay Celine. Ang babaeng kanina ay iniwan nila sa kusina, ngayon ang tanging taong makakapagsabi kung may pahintulot ba o wala. Ang dating hindi kasama sa litrato, ngayon ay sentro ng katotohanan. Umupo si Celine ng tuwid. Nasa harap niya ang mga resibo, screenshots at papel na matagal niyang tinago. Kunuha niya ang isa sa mga resibo. Ito, bayad ko sa tuition ni Amaris noong hindi niyo alam kung saan kukuha ng pera. Napatingin si Amaris, namula ang mata. Kunuha niya ang isa pa. Ito, transfer ko kay mama para sa pambayad sa supplier. Ang sabi mo noon ay babayaran mo sa katapusan. Hindi mo binalik. Hindi makatingin si Marciana. Ito, dagdag ni Celine, resibo ng kuryente. 3 buwan akong nagbayad dahil sabi ni Papa, gipit ang tindahan. Hindi ako nanumbat noon. Pero ginamit ninyo pala lahat ng ito para palabasing sapat ang family funds ninyo. Paano ninyo nagawang gamitin ang pagod ko para makaalis kayo nang wala ako? Walang sumagot. Si Danilo ay napaupo sa lumang silya malapit sa pintuan. Nanginginig ang kamay niya. Celine, hindi ko alam na ganun ang ginawa ni Celestino. Pero alam mong iiwan ninyo ako, sagot ni Celine. Alam mong hindi ako kasama. Alam mong pera ko ang ilang ginamit ninyo sa bahay. Alam mong ako ang nagbuhat ng maraming bagay dito. Pero hinayaan mo. Masakit ang katahimikan. Kahit si Corvin na kanina ay maangas, hindi na makapagsalita. Dumating si Manang Felisa mula sa labas. Marahil narinig ang gulo. May dala siyang maliit na supot ng pandesal. Celine, anak, okay ka lang? Okay nung po, Manang, sagot ni Celine. Tinignan ni Manang Felisa ang mga maleta, ang mugtong mata ng pamilya at ang mga papel sa mesa. Hindi na niya kailangan ng paliwanag para maintindihan. Matagal na niyang nakikita si Celine na umiiyak sa gabi sa likod ng bahay habang nagsasampay ng damit. Huwag na ninyong pahirapan yung bata, sabi ni Manang Felisa sa pamilya. Matagal na siyang pagod sa inyo. Wala kang pakialam, singhal ni Marciana. Meron, sagot ni Manang Felisa. Dahil kapag umiiyak ang anak mo sa gabi, kami ang nakakarinig, hindi ikaw. Tumigas ang mukha ni Marciana pero wala siyang naisagot. Sa gitna ng bigat, biglang tumunog ang phone ni Danilo. Si Celestino. Mabilis niyang sinagot. Celestino, nasaan ka? Ano ba itong ginawa mong papeles? Rinig sa speaker ang boses ni Celestino. Mabilis at halatang kinakabahan. Danilo, makinig ka. Kailangan ninyo lang papirmahin si Celine ng authorization. Sabihin ninyo alam niya. Kapag hindi, ako ang malalagot, pati kayo. Peke ba ang nilagay mo? Tanong ni Danilo. Hindi peke. Inayos ko lang para pumasa. Alam mo na, diskarte. Basta papirmahin ninyo siya. Kinuha ni Mireya ang phone mula kay Danilo at nagsalita. This call is being witnessed. Any attempt to coerce Miss Celine Vardosa into signing a false authorization may be used against you. Natahimik si Celestino sa kabilang linya. Ilang segundo lang, pinatay niya ang tawag. Doon lalong lumalim ang gulo. Hindi na ito simpleng family issue. May mali talagang nangyari. Huminga ng malalim si Celine. Hindi ako pipirma ng kasinungalingan. Celine, pakiusap, iyak ni Thalia. Masasayang lahat. Yung plans ko, yung sponsorship. Thalia, putol ni Celine. Nung sinabi mong whole family sa picture, hindi mo ako naalala. Ngayon na kailangan ng pirma ko, naaalala mo na kapatid mo ako. Napahikbi si Thalia. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibato na pang-iinsulto. Si Amaris naman ay dahan-dahang lumapit. Ate, sorry. Napatigilan si Celine. Napatingin siya sa bunso. Bata pa si Amaris, oo. Pero hindi ibig sabihin walang naging bahagi sa sakit niya. Ngunit sa mukha nito may tunay na takot at hiya. Hindi ko alam lahat, sabi ni Amaris. Akala ko okay lang sa iyong maiwan kasi lagi kang okay. Napakasakit ng sinabi nito dahil iyon ang parusang natatanggap ng mga taong laging matatag. Inihisip ng iba hindi sila nasasaktan.
Hindi ako okay, mahinang sagot ni Selen. Matagal na akong hindi okay. Doon napaiyak si Amaris. Si Marciana naman ay tila hindi pa rin kayang bumaba mula sa pride niya. So ano ang gusto mo? Lumuhod kami? Humingi kami ng tawad? Sige, sorry, masaya ka na. Napatingin si Leandrix kay Selen, halatang nag-aalala, pero hindi na kailangan ni Selen ng magtatanggol sa sandaling iyon. Tumayo siya. Hindi ako masaya, Mama. Walang masaya sa iniwan ng sariling pamilya. Walang masaya sa ginawang kasangkapan. Walang masaya na tinawag lang dahil kailangan na ng pirma. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit niyang bag mula sa upuan. Inilagay niya roon ang envelope ng mga resibo, ang lumang notebook ng pangarap niya at ang cellphone. Saan ka pupunta? Tanong ni Danilo, natataranta. Sa cafe ni Aling Nerissa muna. Dito ka sa bahay, sabi ni Danilo. Bahay mo ito. Napangiti ng malungkot si Selen. Ngayon, bahay mo na. Kaninang umaga, bantay lang ako. Para itong martilyong tumama sa lahat. Lumapit si Danilo nanginginig. Anak, mali ako. Mali kami. Hindi ko alam paano babawiin pero huwag mo munang umalis. Tinignan ni Selen ang ata. Sa lalaking minamahal niya kahit maraming beses siyang binugo. Sa lalaking minsan ay nagpapakita ng lambing kapag walang nakakakita. Pero hindi kayang piliin siya kapag kaharap na ang iba. Papa, sabi ni Selen, kung totoong nagsisisi ka, huwag mong akong pigilan. Hayaan mo muna akong huminga. Napahunto si Danilo. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay. Si Marciana naman ay tila hindi pa rin kayang bumaba mula sa pride niya. So ano, lalayas ka na dahil may mayamang boyfriend ka na. Dahan-dahang humarap si Celine sa ina. Hindi ako aalis dahil may boyfriend akong mayaman. Aalis ako dahil anak ninyo ako pero pinalaki ninyo akong parang utusan. Walang sigaw, walang sampalan, walang hysterical na eksena. Pero ang bawat salita ni Celine ay parang naghuhubad ng taon-taong kasinungalingan sa bahay na iyon. Lumakad siya papunta sa pintuan. Si Leandrix ay hindi humawak sa kanya para hilahin siya. Hinayaan niya si Celine ang maunang lumakad dahil ito ang unang hakbang na kailangan nitong gawin para sa sarili. Sumunod si Aling Nerissa, bitbit ang maliit na bag ng pagkain. Si Jonas ay kinuhang lumang laptop bag ni Celine kahit alam niyang ninakaw na ang laptop noon ni Corvin at wala na roon kundi charger at ilang papel. Bago tuluyang lumabas, huminto si Celine at lumingon. Hindi ko kayo sisiraan, sabi niya. Hindi ko rin kayo ipapahamak, pero hindi ko rin kayo ililigtas sa kasinungalingan. Kung gusto ninyong maayos ang problema ninyo, magsimula kayo sa totoo. Tinignan niya si Danilo. Ibalik ninyo ang perang kinuha ninyo sa akin. Ayusin ninyo ang loans na ginamit ang pangalan ko. Harapin ninyo si Celestino. At huwag ninyo akong tatawaging walang utang na loob dahil lang tumigil na ako sa pagpapagamit. Pagkasabi noon, lumabas siya. Sa labas, maliwanag na ang araw. Ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang iwan siya ng pamilya niya. Pero pakiramdam ni Celine ay tumanda siya ng maraming taon. Nasa tapat ng gate si Manang Helisa, pinunasan ng luha sa mata. Si Jonas ay tahimik na binuksan ang pinto ng sasakyan ni Leandrix. Si Aling Nerissa ay nakahawak sa kamay niya. Anak, sa taas ng kafe ka muna. Maliit lang ang kwarto, pero payapa. Tumanggo si Celine. Salamat po. Bago siya sumakay, narinig niya mula sa loob ng bahay ang unang malakas na paghikbi ni Danilo. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya, takot o tunay na pagsisisi. Pero hindi na siya bumalik para alubin ito. Matagal na niyang inalo ang lahat kahit siya ang sugatan. Ngayon, kailangan muna niyang alubin ang sarili. Sa biyahe papunta sa kafe, tahimik si Celine. Nakatingin lang siya sa bintana. Nadaanan nila ang palengke kung saan ilang taon siyang nagbuhat ng kahon. Nadaanan nila ang eskwelahan kung saan siya pumapasok ng puyat. Nadaanan nila ang simbahan kung saan minsan niyang tinanong ang Diyos kung bakit siya mahirap mahalin ng sariling pamilya. Parang bawat lugar ay peraso ng lumang Celine. Natakot ka ba? Tanong ni Leandrix mula sa kabilang upuan. Matagal bago sumagot si Celine.
Oo, pero ginawa mo pa rin. Napatingin siya sa kanya. Yun ang tapang, sabi ni Leandrix. Pagdating nila sa cafe, sinalubong sila ni Maestra Benilda na agad na pinuntahan ni Aling Nerissa matapos marinig ang nangyari. Hinakap siya nito ng mahigpit. Celine, hindi ka na estudyante ko, pero proud na proud ako sa iyo. Doon muling napaiyak si Celine. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ngayon lang niya narinig mula sa isang nakakatanda ang mga salitang matagal niyang hinintay sa magulang niya. Sa itaas ng kafe, maliit ang kwartong inihanda para sa kanya. May kutsyon, maliit na mesa, electric fan at bintanang tanawang kalsada. Hindi ito kasing laki ng bahay nila. Walang magagarang gamit, walang aparador na puno ng damit. Pero may katahimikan, may kaligtasan. May espasyong walang sisigaw ng pangalan niya para utusan siya. Inilapag ni Celine ang bag sa kama. Kinuha niya ang notebook niya at binuksan sa pahinang may nakasulat, "Balang araw, gagawa ako ng lugar para sa mga walang mapuntahan." Hinaplos niya ang papel. Sa unang pagkakataon, hindi na mukhang malayong pangarap iyon. Mukha na itong simula. Sa kabilang banda, sa bahay ng Verdosa, naiwan ng pamilya sa gitna ng maletang hindi nakalipad, dokumentong hindi natago, at katotohanang hindi na kayang takasan. Si Marciana ay nakaupo sa sala, galit pa rin, pero ramdam na ramdam ang pagkabawas ng kapangyarihan niya. Si Thalia ay tahimik na binura ang post niyang "New Journey with my whole family." Si Corvin ay naghanap ng paraan para makontak si Celestino, pero hindi na ito sumasagot. Si Amaris ay pumasok sa kusina at nakita ang basurahang pinaglagyan ng panis na pagkain. Doon niya unang naintindihan kung gaano kalupit ang iniwan nila sa ate niya. Si Danilo naman ay nanatili sa may pintuan, hawak ang susi ng bahay. Yung tira-tirang ulam lang, bulong niya sa sarili. Ngayon lang niya narinig ng buo ang bigat ng sariling sinabi. At habang lumulubog ang araw, dalawang magkaibang buhay ang nagsimulang mabuo. Sa isang bahay, naiwan ang pamilyang unti-unting haharap sa bunga ng pangaaping matagal nilang itinago. Sa maliit na kwarto sa ibabaw ng kafe, naroon si Celine. Pagod, sugatan at takot pa rin. Pero sa unang pagkakataon, hindi na nakakakulong. Hindi pa tapos ang laban niya. Marami pang legal na usapan, luha at pagsubok ang darating. Pero ngayong gabi, nang humiga siya sa maliit na kutson at marinig ang mahinang ingay ng kafe sa ibaba, napangiti siya kahit may luha sa pisngi. Dahil sa wakas, hindi na siya ang anak na tinawag lang kapag kailangan. Siya na si Celine Verdosa, ang babaeng nagsimulang pumili sa sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung tagasan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, makikita natin na ang pag-alis sa masakit na tahanan ay hindi agad katumbas ng pagiging buo. Minsan, doon palang nagsisimula ang tunay na paghilong. Kinabukasan matapos lisanin ni Celine Verdosa ang bahay na ilang taon niyang inalagaan, nagising siya sa maliit na kwarto sa ibabaw ng kafe ni Aling Nerissa. Hindi marangya ang kwarto. May manipis na kurtina sa bintana, may maliit na mesa na may gasgas sa gilid, may electric fan na umiinit kapag umiikot, at may kutson na hindi kasing lambot na mga hotel na pinangarap puntahan ng pamilya niya. Pero kakaiba ang pakiramdam ni Celine nang imulat niya ang mga mata niya. Tahimik. Walang sigaw ni Marciana, walang utos ni Thalia, walang padabog na hakbang ni Corvin, walang reklamo ni Amaris na kailangan niyang suklayan, pakainin o alalayan. Walang boses ni Danilo na nagpapasalo ng responsibilidad na dapat sana ay kanya bilang ama. Sa unang pagkakataon, nagising si Celine na walang kailangang paglingkuran. Matagal siyang nakahiga, nakatingin sa kisame. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng gaan o lungkot. Dahil kahit masakit ang bahay na iniwan niya, doon pa rin nakatali ang halos buong buhay niya. Doon siya natutong maglakad. Doon siya unang nagbasa ng libro. Doon siya unang nangarap. Pero doon din siya unang natutong lunukin ang luha.
Doon siya unang nakaramdam na kulang siya. At doon siya iniwan ng pamilyang dapat sana ay nagprotekta sa kanya. May mahinang katok sa pinto. "Celine, gising ka na ba anak?" Boses ni Aling Nerissa. Bumangon siya at inayos ang buhok. "Opo, Aling Nerissa." Pumasok ang matanda. May dalang tray ng pandesal, itlog at mainit na kape. Inilapag nito sa maliit na mesa at ngumiti ng mulamay. "Hindi ito tira-tira ha? Bagong luto yan. Para sa'yo." Hindi inaasahan ni Celine na sa simpleng linyang iyon muling kikirot ang dibdib niya. Napatingin siya sa pagkain at napalunok. Buong buhay niya sanay siya ang huling kakain. Kapag may masarap, para sa mga kapatid. Kapag may natira, sa kanya. Kapag kulang, siya ang magtitipid. Ngayon, may taong nagdala ng pagkaing sinadya para sa kanya. Bulong niya. "Salamat po." Umupo si Aling Nerissa sa gilid ng kama. Hindi mo kailangang magmadaling bumangon, pero kapag handa ka na, may mga taong gustong tumulong sa'yo. Hindi para utusan ka, para alalayan ka. Tumanggo si Celine. "Nabibiglan lang po. Sanay po kasi ako naman ang naninilbihan. Kaya ka tayo tuturuan." Sa ibaba ng kafe, naghihintay na sina Jonas Pilingon at Maestra Benilda. Si Jonas ay may dalang maliit na box ng school supplies, ballpen, notebook, folder, dahil sabi niya, bagong simula, dapat may bagong papel. Si Maestra Benilda naman ay may dalang listahan ng counseling centers at scholarship offices na posibleng makatulong kay Celine kung gusto nitong ipagpatuloy ang pag-aaral habang inaayos ang buhay. Hindi rin nagtagal dumating si Leandrix Morante. Hindi siya dumating parang prinsipe sa kwento. Walang convoy, walang pasikat, walang mamahaling regalo. Dumating siya dala ng isang simpleng paper bag na may lamang groceries, vitamins at bagong towel. "Nag-overthink ako kung ano ang kailangan mo. Hindi ako nagaganap sa pagbili ng towel, pero sabi ni Mireya, praktikal daw." Sa unang pagkakataon mula nung mangyari ang lahat, napatawa si Celine ng mahina. "Salamat, kailangan ko nga yan." Nakatingin sa kanya si Leandrix, parang malaking bagay sa mundo ang marinig siyang tumawa. Pero hindi niya iyon gilawang esena. Hindi niya niyakap ng biglaan. Hindi niya sinabing, "Kalimutan mo na sila." Sa halip, umupo lang siya sa kabilang mesa at inilabas ang ilang dokumento. "Nakausap ko si Mireya. Hindi natin kailangang madaliin, pero may 3 bagay na dapat unahin. Una, i-secure ang records mo. Bank, work, school. Pangalawa, i-check kung may loans o obligations na ginamit ang pangalan mo. Pangatlo, gumawa ng malinaw na statement na hindi mo pinayagang ang paggamit ng income mo sa travel documents nila." Napabuntong hininga si Celine. "Parang ang dami. Marami," sagot ni Leandrix. "Pero hindi mo na kailangang gawin mag-isa." Mula noon, nagsimula ang mga araw na hindi madali, pero ibang-iba sa dating buhay niya. Hindi na umiikot ang oras ni Celine sa pag-aasikaso sa pamilya Vardosa. Sa umaga, tumutulong siya sa cafe, pero hindi na bilang batang nauubos. Binabayaran siya ng tama ni Aling Nerissa, pinapapahinga kapag pagod, at pinapagalitan kapag nililimutan niyang kumain. "Hindi ka makina, Celine," madalas sabihin ng matanda. At kahit makina, nasisira kapag sobra ang gamit. Sa hapon, inaayos nila ni Mireya ang mga dokumento. Doon natuklasan ni Celine ang isa pang sugat na hindi niya inaasahan. May ilang maliliit na online loans na nakapangalan sa kanya. Hindi kalakihan ng bawat isa, pero kapag pinagsama-sama, mabigat. May installment din sa isang gadget store na siya ang guarantor kahit hindi siya kailanman bumili ng bagong gadget. Nang makita niya ang pangalan ni Marciana sa contact reference ng ilang loan application, nanginginig ang kamay niya. "Ginamit niya talaga ako," bulong ni Celine. Hindi agad nagsalita si Mireya. Hinayaan muna nitong huminga ang dalaga bago nagsabi, "May legal remedy tayo, pero kailangan mong ihanda ang sarili mo. Hindi lahat ng pagharap sa katotohanan ay agad nagbibigay ng ginhawa. Minsan, mas sasakit muna bago gumaan." Tama si Mireya.
Dahil habang si Celine ay unti-unting bumubuo ng bagong buhay, ang pamilya Vardosa naman ay unti-unting nalulunod sa bunga ng kanilang ginawa. Sa bahay nila, hindi na bumukas ang mga maleta. Nakatambak lang sa salas parang paalala ng pangarap na hindi nakalipad. Si Marciana ay hindi lumalabas ng ilang araw dahil nahihiya sa kapitbahay. Pero sa halip na aminin ng kamalian, gumawa siya ng kwento. Si Celine ang may kasalanan, sabi niya sa pinsan niyang si Glyza sa telepono. Naimpluwensyahan ng mayamang boyfriend, bigla kaming tinalikuran, ang kapal ng muka. Narinig iyon ni Danilo mula sa kusina. Noon sana, tatahimik lang siya. Pero ngayon, parang may bumigat sa dibdib niya. Marciana, sabi, mababa ang boses. Huwag mo nang baliktarin. Natigilan si Marciana. Ano? Sabi ko, huwag mo nang baliktarin. Tayo ang umalis nang hindi siya kasama. Tayo ang gumamit ng pera niya. Tayo ang pumirma ng papeles na hindi niya alam. Para itong unang bitak sa mahabang pader ng katahimikan ni Danilo. Ngayon ka magsasalita. Sarkastikong sagot ni Marciana. Nung kailangan kita sa airport, wala kang nagawa. Ngayon kakampihan mo siya. Dapat noon ko pa siya kinampihan. Hindi na nakaimik si Marciana. Si Thalia naman na nasa hagdan at nakarinig, napayuko. Si Corvin naman ay padabog na lumabas ng bahay dahil ayaw marinig ang anumang sisihan. Si Amaris naman ay tahimik na nakaupo sa kusina, tinitigtigan ang ref na ngayon ay halos walang laman. Mula nung umalis si Celine, wala nang maayos mag-budget, wala nang nag-aayos ng supply, wala nang nagluluto bago magising ang lahat. Doon lang nila napansin na ang walang dating anak pala ang pinakaposte ng bahay. Lumipas ang mga linggo. Si Celine ay hindi bumalik sa bahay pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nahihirapan. May mga gabing akala niya ayos na siya pero bigla siyang magigising na nanginginig dahil nanaginip siyang tinatawag siya ni Marciana para pagsilbihan ulit. May mga araw na kapag may natirang pagkain sa kafe, otomatikong kukunin niya ang pinakamaliit na bahagi para sa sarili. Kapag may pumupuri sa kanya, nahihiya siya at hindi alam kung paano tanggapin. Isang gabi, nadatnan siya ni Leandrix sa likod ng kafe, nakaupo sa maliit na bangko, hawak ang notebook niya. Celine, tawag nito. Mabilis niyang pinunas ang luha. Ayos lang ako. Umupo si Leandrix sa tabi niya. May sapat na distansya para hindi siya ma-pressure. Hindi mo kailangan sabihin yan sa akin palagi. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung paanong maging hindi okay sa harap ng iba. Pwede kang magsimula ngayon. Tahimik sila ng ilang sandali. Sa loob ng kafe, rinig ang mahinang hugas ng pinggan ni Aling Narisa. Sa kalsada, dumadaan ng ilang jeep at motorsiklo. Normal ang mundo, pero sa loob ni Celine, may gumugurong pader pa rin. Alam mo yung pinaka nakakainis, sabi niya kalaunan. Hindi ko sila dapat namimiss, pero minsan namimiss ko pa rin sila. Normal yon, sagot ni Leandrix. Hindi naman dahil nasaktan ka, mawawala agad ang pagmamahal. Pero parang ang tanga ko. Hindi. Anak ka lang na matagal naghintay mahalin ng tama. Napakaditlabi ni Celine. Paano kung hindi ako gumaling? Gagaling ka. Pero hindi natin minamadali. Kinabukasan, ipinakilala ni Maestra Benilda si Celine kay Dr. Viveka Laksina, isang psychologist na tumutulong sa mga kabataang nakaranas ng emotional neglect at family abuse. Nung una, takot si Celine. Pakiramdam niya kapag nagpa-counseling siya, ibig sabihin mahina siya. Pero nung unang session pa lang, may sinabi si Dr. Viveka na tumatak sa kanya. Celine, hindi ka nasira. Napapagod ka lang mabuhay sa lugar na palaging kumukuha sa'yo pero bihirang magbalik. Mula noon, unti-unti niyang natutunan ang salitang boundaries, hangganan. Salitang dati ay hindi niya alam gamitin sa sariling pamilya. Natutunan niyang pwedeng tumulong nang hindi inuubos ang sarili, pwedeng magpatawad balang araw nang hindi binubuksan ng pinto sa panibagong pananakit, pwedeng mahalin ang pamilya pero piliin munang lumayo. Habang nagbabago si Celine, may isa pang oportunidad na dumating.
Si Leandrix ay may community training program sa airport para sa mga working students, single parents at out-of-school youth na gustong matuto ng basic logistics, hospitality at airport support work. Matagal na itong proyekto ng kumpanya niya, pero kulang sa taong marunong makipag-usap sa mga aplikanteng galing sa hirap. Gusto kong ikaw ang tumulong mag-organize, sabi ni Leandrix. Hindi bilang favor, bilang trabaho. May sahod, may contract, may malinaw na role. Nagulat si Celine. Ako? Pero wala akong experience sa airport. May experience ka sa tao. Sagot niya. At minsan, mas mahalaga yon. Doon nakilala ni Celine ang mga bagong taong magiging bahagi ng buhay niya. Si Brielle Sumera, isang single mom na dating baggage handler at gustong makabalik sa trabaho matapos iwan ng asawa. Si Yago Dimalanta, isang dating tambay sa terminal na gustong magbago para mapagdaral ang nakababatang kapatid. Si Soraya Mintu, isang tahimik na scholar mula Mindanao na mahusay sa numbers pero nahihiyang magsalita sa interviews. Mayroon ding si Mang Olan, dating janitor sa airport na naging trainer sa maintenance safety, at si Lyra Valdelion, isang deaf applicant na tinulungan nilang mabigyan ng interpreter para makasali sa program. Sa unang orientation, kinakabahan si Celine. Hawak niya ang cue cards at paulit-ulit na nagbabasa. Nasa likod si Leandrix pero hindi siya nakikialam. Gusto nitong makita ni Celine na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Huminga ng malalim si Celine at humarap sa mga applicant. Magandang umaga, simula niya. Ako si Celine Vardosa. Hindi ako lumaki na may koneksyon. Hindi rin ako lumaki na palaging pinapaniwala ang may mararating ako. Kaya kung may nakaupo dito ngayon na iniisip na baka hindi siya sapat, gusto kong malaman ninyo, hindi porke hindi kayo nakita ng ibang tao, wala na kayong halaga. Tahimik ang buong room. Si Brielle ay napayuko, pinupunasan ng luha. Si Yago ay humigpit ang hawak sa ballpen. Si Soraya ay unang beses na tumingin ng diretso kay Celine. Sa likod, hindi na itago ni Leandrix ang ngiti. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magkaroon ng bagong saysay ang sakit ni Celine. Hindi ibig sabihin nun ay nawala ang sugat. Naroon pa rin, pero unti-unti ginagamit niya ito para mas maintindihan ang sugat ng iba. Kapag may aplikanteng nahihiyang magsalita dahil laging sinabihang bobo, alam niya kung paano ito kakausapin. Kapag may working student na umiiyak dahil hindi sinusuportahan ng pamilya, alam niya kung paano umupo sa tabi nito nang hindi minamadali. Kapag may trainee na gustong sumuko, nalalaman niyang minsan ang kailangan lang ng tao ay isang boses na magsasabing, "Subukan mo pa, nandito kami." Ngunit habang umaangat ang pangalan ni Celine sa training program, lalo namang lumalala ang galit ni Marciana. Hindi niya matanggap na ang anak na iniwan niya ay unti-unting rinerespeto ng ibang tao. Lalo siyang nainis nang may nagtag sa kanya sa isang online post tungkol sa airport community training kung saan nakangiti si Celine kasama ang mga trainees. Caption: "Salamat kay Miss Celine Vardosa sa paniniwalang kaya naming magsimula ulit." Nang makita yon ni Marciana, halos mabitawan niya ang cellphone. "Miss Celine?" mapait niyang sabi. Ngayon may miss-miss na siya. Naroon si Celestino na lihim na bumalik upang kunin ng ilang perang hindi pa nababayaran sa kanya. Hindi pa rin ito makaharap sa airport issue at pinaghahanap na ng ilang kliyente. Nang makita niyang galit si Marciana, ngumiti ito ng pailalim. "Kung gusto mong bumalik ang kontrol mo sa anak mo, sirain mo ang imahe niya." Anong ibig mong sabihin? Madali lang gumawa ng post, sabihin mong iniwan nila kayo. Ginamit niya yung boyfriend niya, pinahiya niya pamilya niya. Maraming maniniwala kapag nanay ang nagsalita. Dapat sana ay doon tumigil si Marciana. Dapat sana ay naalala niyang sapat na ang nagawa niyang sakit. Pero dahil sa pride, inggit at takot na tuluyang mawalan ng kapangyarihan, pumayag siya. Kagabi, kumalat ang isang mahabang post mula sa dummy account. May lumang larawan si Celine habang naglalabas sa bahay, may edited screenshot ng mensahe niya kay Marciana at may caption na nagsasabi, "Ang babaeng ito ay nagpanggap na api pero iniwan ng pamilya ng kailangan siya. Ginamit ang mayamang boyfriend para pahiya ang sariling magulang."
Hindi agad nakita ni Celine ang post. Si Soraya ang unang nakapansin at ipinakita kay Brielle. Si Brielle naman ang tumawag kay Jonas. Ilang oras pa lang, may ilang netizens nang nagkomento. May naniwala, may nanghusga, may nagsabing walang utang na loob si Celine. Nang makarating ito kay Celine, nasa training room siya, nag-aayos ng certificates. Binasa niya ang post, hindi siya nagsalita. Bumagal ang paghinga niya. Namlamig ang kamay niya. Parang bumalik siya sa lumang bahay, nakatayo sa harap ng inang laging may kakayahang gawing mali ang kahit anong gawin niya. Celine, sabi ni Leandrix nang makita ang mukha niya. Hinga. Hindi pa rin sila tapos. Bulong niya. Umalis na ako. Nanahimik na ako. Bakit kailangan pa rin nila akong saktan? Walang madaling sagot. Dahil may mga taong kapag hindi ka na nila makontrol, sisirain na lang ang pangalan mo para kahit paano pakiramdam nila hawak ka pa rin. Ngulit bago pa makapagdesisyon si Leandrix na ipareport ang post, may nangyaring hindi inaasahan ni Celine. Isa-isang nagsalita ang mga taong natulungan niya. Nag-post si Brienne ng picture nila sa training room. Hindi ako kilala ni Miss Celine noon pero tinulungan niya akong makabalik sa trabaho matapos akong iwan ng asawa ko. Nag-comment si Iago. Kung hindi dahil sa kanya, tambay pa rin ako. Hindi siya mapagpanggap. Siya yung unang naniwala sa akin. Naglabas ng maikling video si Soraya. Nanginginig man ang boses pero malinaw ang salita. Tahimik ako pero magsasalita ako ngayon. Hindi totoo ang sinasabi nila. Tinuruan ako ni Miss Celine na huwag ikahiya ang sarili ko. Si Jonas naman ay nag-post ng mahaba. Ikinwento niya kung paano tinulungan ni Celine ang scholarship application ng kapatid niya kahit pagod ito at wala namang kapalit. Si Maestra Benilda ay nagbigay rin ng pahayag tungkol sa sipag at kabutihan ni Celine mula high school. Si Aling Nerissa naman ay hindi sanay sa social media pero nagpa-video kay Mang Olan. Ako si Nerissa. Sabi niya sa video, medyo nanginginig ang boses pero matatag ang mata. Kung may gustong malaman kung anong klasing tao si Celine, pumunta kayo sa cafe ko. Doon ninyo makikita kung ilang taon siyang nagtrabaho, nagtiis at tumulong kahit siya mismo ang nangangailangan ng tulong. At ang pinakahuling nagsalita ay ang hindi inaasahan ng lahat, si Danilo. Sa maliit na sala ng bahay Vardosa, ilang oras niyang tinitigan ang paninirang kumalat. Alam niyang gawa iyon ni Marciana at Celestino kahit itanggi pa nila. Sa harap niya ay umiiyak si Amaris habang binabasa ang masasakit na komento tungkol sa ate niya. Si Thalia naman ay tahimik na nakaupo, bitbit sing sariling guilt. Si Corvin naman ay hindi mapakali. Pa, mahinang sabi ni Amaris. Hindi naman totoo ito, di ba? Hindi naman masamang tao si ate. Doon tuluyang nabasag si Danilo. Kinuha niya ang cellphone. Hindi siya sanay mag-video. Ilang beses niyang inayos ang kamera. Nang magsimula siyang magsalita, naninginig ang boses niya. Ako si Danilo Vardosa, ama ni Celine. Kung may kumakalat man ngayon na sinisisi ang anak ko, gusto kong sabihin na hindi iyong totoo. Si Celine ay hindi masamang anak. Kami ang naging masamang magulang. Nang makita iyon ni Celine sa opisina ng training center, hindi siya agad nakagalaw. Nagpatuloy si Danilo sa video. Iniwan namin siya. Ginamit namin ang pagod niya. Hindi namin siya isinama sa plano namin pero ginamit namin ang income records niya. Nung araw na umalis kami, nasabi ko sa kanya ang pinakamasakit na salitang maaaring sabihin ng isang ama. Sinabi kong kainin niya ang tira-tirang ulam sa ref. Hindi ko mababawi iyon, pero hindi ko nahahayaang siya pa ang masira sa kasalanang kami ang gumawa. Naninginig ang kamay ni Celine habang hawak ang phone. Sa paligid niya, tahimik sina Leandrix, Brielle, Soraya, Iago, Jonas, Aling Nerissa at Maestra Benilda. Walang nagsalita. Alam nilang ang sandaling ito ay hindi simpleng public apology. Ito ang unang pagkakataon na may kapamilya si Celine na nagsabi ng totoo kahit mapahiya sila. Natapos ang video ni Danilo sa mga salitang,
Anak, hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon. Ang hinihingi ko lang, hayaan mong itama ko ang kaya kong itama. Bumagsak ang luha ni Celine. Hindi siya tumakbo sa ama. Hindi siya biglang gumaling. Hindi rin niya nakalimutan ng lahat. Pero sa unang pagkakataon, may parte ng sugat na parang nahanginan. Masakit pa rin, pero hindi na nakakulong sa kasinungalingan. Kinagabihan, ginanap ang maliit na scholarship event ng airport training program. Marami ang dumalo, kasama ang mga trainees at pamilya nila. Hindi inaasahan ni Celine na darating si Danilo, pero nakita niya ito sa likod ng crowd. Suot ng simpleng polo, hawak ang isang lumang kahon. Wala si Marciana, wala rin sina Celestino. Si Danilo lang, kasama si Amaris na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Lumapit si Danilo matapos ang program. Hindi siya yumakap, hindi niya pinilit. Inilapag lang niya ang kahon sa harap ni Celine. "Mga gamit mo," Sabi niya, "Yung ibang akala mong naitapon na. Mga medalya mo nung high school, yung drawing mo ng kafe, yung lumang ribbon mo. Tinago ko, pero hindi ko ipinakita sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil duwag ako." Dahan-dahang binuksan ni Celine ng kahon. Naroon nga ang ilang medalya niyang akala niya ay nawala. May certificates, lumang notebook, at isang family picture nung bata pa sila kung saan siya lang ang hindi nakangiti dahil hawak niya ang tray ng pagkain sa gilid. "Bakit ngayon mo lang ito ibinigay?" Tanong niya halos pabulong. "Dahil ngayon ko lang inamin sa sarili ko na matagal na kitang nakita," sabi ni Danilo, nangingilid ang luha. "Pero pinili kong hindi ka ipagtanggol." Tahimik na tumulo ang luha ni Celine. Sa loob ng maraming taon, hinintay niya ang ganitong pag-amin. Pero nang dumating, hindi pala ito parang sa pelikula na biglang yayakap ang lahat at magiging maayos. Mabigat pa rin, magulo pa rin, may galit pa rin, pero may katotohanan na. "Papa, hindi ko pa kayang sabihin na okay na tayo." Tumanggo si Danilo. "Alam ko. Hindi ko pa kayang bumalik sa bahay. Hindi kita pipilitin. Hindi ko rin alam kung kailan ako makakapagpatawad ng buo." Napayuko si Danilo. "Hihintayin to. Kahit matagalan, kahit hindi dumating agad." Sa likod ni Danilo, tahimik na umiiyak si Amaris. Lumapit ito ng isang hakbang. "Ate, pwede ba kitang yakapin?" Tumingin si Celine sa bunso. May sakit pa rin sa dibdib niya, pero iba ang mukha ni Amaris ngayon. Wala na ang dating spoiled na batang laging iniintindi lang ang sarili. Sa mata nito, may hiya at takot, pero may pagsisisi rin. Tumanggo si Celine, mabagal. Yunakap siya ni Amaris, mahigpit ngunit nanginginig. Hindi iyon yakap na bumura sa nakaraan, pero sapat iyon para ipaalala na may mga taong maaaring matutong magbago kung haharapin nila ang ginawa nilang mali. Sa dulo ng gabing iyon, hindi umuwi si Celine kasama ang pamilya niya. Bumalik siya sa maliit na kwarto sa ibabaw ng cafe ni Aling Nerissa. Isang buong taon na puno ng mabibigat na araw. Tahimik na pag-iyak, counseling sessions kay Dr. Viveka Laksina, legal meetings kasama si Mireya Soltren, at mabagal ngunit totoong pagbangon. Hindi biglaan ang pagbabago. Hindi iyon tulad ng eksena sa pelikula na matapos ang isang apology ay agad nang magiging maayos ang lahat. May mga gabing nananaginip pa rin si Celine na bumabalik sa kusina ng lumang bahay, nakatayo sa harap ng ref, habang naririnig ang boses ni Danilo na nagsasabing kainin niya ang tira-tirang ulam. Pero ngayon, kapag nagigising siya sa ganoong bangungot, alam na niya ang gagawin. Uupo siya, hihinga ng malalim, hahawakan ng maliit na pendant na regalo ni Aling Nerissa sa kanya, isang simpleng silver key na simbolo raw ng bagong pintong binuksan niya para sa sarili. Pagkatapos, sasabihin na sa sarili, "Tapos na yon. Wala na ako roon."
Sa loob ng 1 taon, lumaki rin ang mundo ni Celine. Ang dating munting training program sa airport ni Leandrix Morante ay naging mas malawak na proyekto. Mula sa iilang trainee, umabot na sila sa mahigit 100 kabataang naturuan ng basic airport support, customer service, logistics, cafe operations at financial literacy. Si Brielle Sumera, ang single mom na dati ay takot bumalik sa trabaho, naging assistant coordinator na ngayon ng women trainees. Si Yago Di Malanta, dating tambay sa terminal, naging maintenance team leader sa program. Si Soraya Mintu, na dating halos hindi makapagsalita sa interview, siya na ngayon ang nagtuturo ng basic bookkeeping sa mga bagong scholar. Si Mang Olan ay patuloy na nagsasanay ng mga kabataan sa safety protocols habang si Lira Valdilion ay naging unang DEF trainee na natanggap bilang inventory assistant sa logistics office. At sa gitna ng lahat ng ito, si Celine ang tumatayong haligi ng programang tinawag nilang Tahanang Terminal. Hindi niya iyon pinangalanang tahanan dahil perpekto ang naging buhay niya. Pinangalanan niya iyon dahil alam niya kung gaano kasakit ang mawalan ng tahanan habang buhay pa ang pamilya mo. Gusto niyang ang bawat batang papasok sa lugar na iyon ay makaramdam man lang ng isang bagay na matagal ipinagkait sa kanya, ang pakiramdam na may puwang sila sa mundo. Isang hapon, habang inaayos ni Celine ang mga certificates para sa unang malaking graduation ceremony ng Tahanang Terminal Cafe and Training Center, pumasok si Leandrix sa opisina niya. May bitbit itong 2 paper cups ng kape mula sa cafe ni Aling Nerissa. Para sa pinaka-busy na direktor sa buong terminal, sabi ni Leandrix habang inilalapag ang kape sa mesa. Napatingin si Celine at napangiti. Direktor agad? Hindi ba coordinator lang ako? Coordinator ka noong unang buwan, ngayon ikaw na ang puso ng buong program. Namula ng bahagya si Celine. Kahit 1 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya sanay tumanggap ng papuri. Pero natutunan na niyang hindi kailangang tanggihan ang mabuting salita. Thank you, sabi niya, pero hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Ginawa mo ito dahil pinili mong gawing tulay ang sakit mo, sagot ni Leandrix. Hindi lahat kaya iyon. Tahimik na tumingin si Celine sa mga certificates na harap niya. May pangalan roon na mga kabataang minsan ding minamaliit, pinabayaan o hindi pinaniwalaan. Sa bawat pangalan, parang may nakikita siyang piraso ng dating sarili. Bago pa siya makasagot, tumunog ang phone niya, si Danilo. Hindi na kasing bigat ng dati ang makita ang pangalan ng ama sa screen. Sa loob ng 1 taon, unti-unti itong nagpakita ng pagbabago. Hindi madali, hindi perpekto, pero tuloy-tuloy. Nagtrabaho ito bilang logistics assistant sa isang maliit na supplier company. Unti-unti nitong binabayaran ang perang ginamit ng pamilya mula sa ipon ni Celine. Hindi malaki ang naibibigay, minsan 1,000, minsan 2,000, pero hindi ang halaga ang mahalaga kay Celine. Ang mahalaga ay hindi na ito tumatakbo sa responsibilidad. Sinagot niya ang tawag. Hello, pa? Anak, boses ni Danilo, mahinahon ngunit may halong kaba. Pwede ka bang dumaan dito sa Sabado? May gusto lang kaming pag-usapan. Simpleng hapunan lang. Kung komportable ka, kung hindi, maiintindihan ko. Hindi agad sumagot si Celine. Nasa kabilang linya ang ama niyang dati ay nag-uutos, ngayon ay marunong ng magtanong. Malaking pagbabago iyon, pero ang puso niya ay natutunan ng maging maikat. Nandyan ba si Mama? Tanong niya. Sandaling natahimik si Danilo. Oo, nandito siya at gusto rin niyang makausap ka. Napatingin si Celine kay Leandrix. Hindi nito narinig ang buong usapan pero nakita nito ang pagbabago ng mukha niya. Hindi ko alam kung handa ako, mahinang sabi ni Celine. Ayos lang anak, hindi kita minamadali. Hindi ko rin sasabihing kailangan mong pumunta dahil pamilya tayo. Natutunan ko na mali iyon. Iniimbita kita lang, desisyon mo pa rin. Napapikit si Celine. Ang dating Danilo ay hindi magsasalita ng ganun. Ang dating Danilo ay sasabihing, umuwi ka, anak ka namin. Ngayon, may respeto na sa hangganan niya. Sige pa, sabi niya matapos ang mahabang tahimik. Pupunta ako, pero kasama ko si Leandrix. Mas mabuti iyon, sagot ni Danilo. Salamat anak. Pagkababa ng tawag, huminga ng malalim si Celine.
Family dinner? Tanong ni Leandrix. Tumanggo siya. Oo, sa Sabado. Gusto mo ba talagang pumunta? Hindi ko alam, sagot niya ng tapatan, pero parang kailangan ko. Hindi para bumalik sa dati, kundi para malaman kung kaya ko na silang harapin nang hindi na ako bumabalik sa dating ako. Noong Sabado, hindi sa lumang bahay ng Vardosa ginanap ang hapunan. Naibenta na ang bahay na iyon ilang buwan matapos magsimula ang legal at financial cleanup. Bahagi ng napagbentahan ay ginamit para bayaran ng ilang utang, kasama ang mga loans na maling ginamit sa pangalan ni Celine. Lumipat sina Danilo, Marciana, Talia, Corvin at Amaris sa mas maliit na inuupahang bahay sa isang tahimik na barangay. Wala na ang magagarang kurtina ni Marciana. Wala na ang display cabinet na puno ng peking kristal. Wala na rin ang mga family pictures na pinipiling ipakita lang ang mukhang perpekto. Pagdating ni Celine at Leandrix, si Danilo mismo ang nagbukas ng gate. Payat ito kaysa dati. Mas halata ang puti sa buhok pero mas maaliwalas ang mata. Hindi niya niyakap agad si Celine. Tumabi lang siya at ngumiti ng nahihiya. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Good evening pa, sagot ni Celine. Sa loob, tahimik na naghahanda si Talia ng plato. Ibang-iba na ang itsura nito. Wala na ang dating sobrang ayos na parang laging handa sa picture. Simple na ang damit, nakapusod ang buhok at may pagod sa mukha ng taong natutong magtrabaho mula sa ibaba. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na travel agency bilang booking assistant. Si Corvin naman ay nasa kusina, nagbubukas ng lalagyan ng ulam. Hindi na ito kasing yabang. Matapos mapilitang magtrabaho sa warehouse, natutunan nitong hindi lahat nadadaan sa angas. Si Amaris ay nasa mesa, may hawak na notebook. Bumalik siya sa pag-aaral at minsan ay nagme-message kay Celine para magtanong ng assignment pero laging may pahintulot at pasasalamat. At si Marciana, ang babaeng minsang pinakamalakas ang boses sa bahay, ay nakaupo sa dulong silya. Tahimik. Nang makita si Celine, tumayo ito. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Celine ang lumang Marciana. Ang inang laging may pintas, laging may utos, laging may paraan para iparamdam na kulang siya. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na mukhang makapangyarihan. Mukhang itong pagod, wasak ang pride at matagal nang nakikipaglaban sa sariling konsensya. Celine, sabi ni Marciana. Ma, sagot niya. Walang yakap, walang pilit na drama. Naupo sila sa mesa. Simple ang hapunan, sinigang na bangos, pritong talong, ensiladang kamatis at bagong saing na kanin. Nang makita ni Celine pagkain, napansin niya agad isang bagay. May nakahain para sa lahat, pantay-pantay. Walang pinakamagandang parte na nakalaan lang kina Talia o Corvin. Walang tira-tirang ulam na itinabi para kanya. May sariling plato siya, sariling baso at sariling upuan sa gitna ng mesa. Maliit na bagay para sa iba, pero para kay Celine, napakalaki. Habang kumakain, awkward ang katahimikan. Si Leandrix ay maingat na nakikibagay, sumasagot kapag tinatanong pero hindi inaagaw ang eksena. Alam niyang ang gabing iyon ay hindi tungkol kay Celine, tungkol ito sa Celine at sa mga taong dati ay sumira sa kanya. Si Talia ang unang nagsalita. Celine, sabi niya, inilapag ang kutsara. Matagal ko nang gustong sabihin ito ng harapan. Sorry, hindi lang sa nangyari sa airport. Sorry sa lahat ng taon na minaliit kita. Nagselos ako sa iyo kahit hindi ko inaamin. Kasi kahit ikaw ang laging sa kusina, ikaw ang laging may direksyon. Ako, puro porma lang. Napatingin si Celine sa kapatid. Hindi niya inaasahang maririnig yon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin yan, tapat niyang sabi. Tumanggo si Talia. Okay lang, hindi ko rin sinasabi para mapatawad agad. Gusto ko lang malaman mong alam ko na kung gaano ako naging masama. Sumunod si Corvin. Hindi ito sanay magsalitang seryoso, kaya ilang beses itong nakamot sa batok bago naglabas ng maliit na sobre. Ito, sabi niya, itinulak ang sobre papunta kay Celine. Hindi pa buo,
Pero bayad dito sa laptop mo. Yung ibinenta ko noon. Nanigas si Celine. Matagal na niyang alam na si Corvin ang kumuha ng laptop niya, pero iba pa rin pala kapag inamin nito. Bakit mo ginawa? Tanong niya. Napayuko si Corvin. Kasi makasarili ako. Akala ko noon dahil hindi ka nagrereklamo, okay lang kunin gamit mo. Mali ako. Hindi ko na maibabalik ang laptop, pero babayaran ko hanggang mabuo. Hindi kinuha agad ni Celine ang sobre. Tinitigaran niya lang yun. Hindi dahil ayaw niyang tanggapin, kung hindi dahil pinuproseso niya na ang dating kapatid na walang pakialam ay marunong na palang umamin. Si Amaris naman ay lumapit sa kanya matapos kumain. May hawak itong liham na katupi ng maayos. Ate, sabi nito, sumulat ko ito kasi baka maiyak ako kapag sinabi ko lahat. Kinuha si Celine ang sulat. Hindi niya muna binasang ng buo pero nakita niya ang unang linya. Ate, sorry dahil hinayaan kong maging invisible ka kahit ikaw ang laging nag-aalaga sa akin. Napuno ng luha ang mata ni Celine. Hindi ko alam noon. Sabi ni Amaris, nanginginig ang boses. Akala ko normal lang na ikaw ang gumagawa ng lahat. Ngayon ko lang naintindihan na bata ka rin pala noon. Doon unang hinawakan ni Celine ang kamay ni Amaris. Hindi mahigpit, pero sapat para malaman nitong narinig niya. Ang huling nagsalita ay si Danilo. Tumayo ito at kumuha ng isang maliit na mangkok mula sa kusina. Walang laman ng mangkok. Inilapag niya iyon sa mesa sa harap ni Celine. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya. Tumingin si Celine. Mangkok? Tumanggo si Danilo. Ito yung lalagyan ng adobo nung umalis kami. Yung panis na iniwan namin sa ref. Tinago ko. Nanlaki ang mata ni Celine. Parang bumalik sa kanya ang amoy ng panis na ulam, ang lamig ng kusina, ang bigat ng salitang tira-tira. Bakit mo tinago? Tanong niya, halos pabulhong. Para hindi ko makalimutan kung gaano ako naging kalupit, sagot ni Danilo. Araw-araw ko iyong tinitignan noong una. Hindi para parusahan ang sarili ko lang kundi para maalala na ang pagsisisi na walang pagbabago ay walang kwenta. Anak, hindi ko na mababawi ang sinabi ko pero gusto kong marinig mo sa akin ngayon, hindi ikaw ang tira-tira. Kami ang nagbigay sa iyo ng tira-tirang pagmamahal at kami ang may kasalanan doon. Napaluha si Celine. Hindi lang siya. Pati si Talia, Amaris at maging si Corvin ay tahimik na nagpupunas ng mata. Doon tumayo si Marciana. Sa buong hapunan, halos hindi ito nagsalita. Ngayon, nanginginig ang kamay niyang humawak sa sandalan ng silya. Hindi ako marunong humingi ng tawad, simula niya. Kaya siguro ang tagal kong hindi ginawa. Tumingin siya kay Celine. Sa unang pagkakataon, walang yabang sa mata niya. Nagalit ako sa iyo dahil nakita ko sa iyo ang lahat ng bagay na hindi ko naging ako, sabi ni Marciana. Masipag ka, tahimik ka pero matatag. Kahit minamaliit kita, may direksyon ka. Ako? Puro pagpapanggap. Gusto kong magmukhang mayaman, magmukhang maayos, magmukhang perpekto. Kaya ginawa kitang katulong sa bahay na dapat naging tahanan mo. Ginawa kitang basurahan ng insecurities ko. Humina ito ng malalim, nanginginig ang labi. Hindi ko sasabihing patawarin mo ako dahil nanay mo ako. Hindi ko nagagamitin iyon. Ang sasabihin ko lang, sorry Celine. Sorry dahil hindi kita minahal ng tama. Sorry dahil noong kailangan mong maging anak, ginawa kitang utusan. Sorry dahil nung umalis kami, iniwan ka na parang wala kang halaga. Tahimik ang buong bahay. Sa loob ni Celine, may dalawang damdamin na sabay na gumagalaw. May galit pa rin, may sugat pa rin, hindi kayang burahin ng isang hapunan ng taon ng pananakit. Pero may isa pang damdaming umuusbong. Hindi awa, hindi rin kahinaan, kundi kalayaan dahil ang mga salitang matagal niyang hinintay ay narinig na niya. Hindi man ito binura ang nakaraan, binuksan nito ang pinto para hindi na siya manatiling bilanggo roon. Ma, sabi ni Celine, mabagal at malinaw, hindi ko pa kayang ibalik ang dati. Tumanggo si Marciana, umiiyak. Alam ko,
Hindi ako babalik sa bahay para maging taga-ayos ng buhay ninyo. Alam ko, hindi ko kayo kayang makita araw-araw. Hindi pa. Tatanggapin ko. Huminga ng malalim si Celine. Pero pinapakinggan ko kayo ngayon at balang araw, baka kaya kong makipagpamilya ulit sa inyo. Hindi tulad ng dati, kundi bagong paraan. May respeto, may hangganan, walang panumbat. Umiyak na napaupo si Marciana. Si Danilo ay yumuko, halatang pinipigilan ng hikbi. Hindi ito perpektong rekonsilyasyon, pero totoo. At para kay Celine, sapat na muna iyon. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan ng naharap sa kaso si Celestino Rebamonte. Lumabas na hindi lang pamilya Vardosa ang ginawa niyang peking travel at financial documents. May ilang pa siyang kliyenteng naloko. Sa tulong ni Mireya at ng testimonya ni Danilo, napatunayan na hindi alam ni Celine ang paggamit sa records niya. Si Celestino ay naaresto matapos magtangkang tumakas sa probinsya. Sa huling balitang narinig ni Celine, marami pang reklamong isinasampa dito. Hindi na siya nagdiwang, hindi siya natuwa sa pagbagsak nito. Ang naramdaman niya lang ay ginhawa dahil isang bahagi ng kasinungalingan ay tuluyang naisara. Samantala, dumating ang araw ng pagbubukas ng bagong branch ng Tahanan Terminal Cafe malapit mismo sa airport. Hindi na ito maliit na proyekto lang. May training kitchen, study corner, counseling room at mini library. Sa entrance, may nakasulat na linyang si Celine mismo ang pinili. Hindi ka tira-tira. May lugar ka dito. Dumalo ang maraming tao. Naroon si Aling Narisa. Suot ang pinakapaborito niyang bestida. Umiiyak habang pinuputol ang ribbon kasama ni Celine. Naroon si Maestra Benilda. Proud na proud sa dating estudyante. Naroon sina Jonas, Brielle, Yago, Soraya, Mang Olan, Lira, Dr. Viveka, Mireya at marami pang trainees. Naroon din si Leandrex, nakatayo sa gilid, hindi inaagaw ang spotlight pero kitang-kita sa mata niya ang pagmamahal at paghanga. At sa likod ng crowd, naroon ang pamilya Vardosa. Hindi sila gumating para magpanggap na sila ang dahilan ng tagumpay ni Celine. Hindi sila umupo sa unahan, hindi sila nagpakuha ng litrato na parang perpektong pamilya. Tahimik lang silang nanood. Si Danilo ay may hawak na maliit na bouquet. Si Marciana ay simple ang suot at walang alahas na pasikat. Si Natalia, Corvin at Amaris ay magkakatabi, maingat, respetado ang espasyo ni Celine. Nang nagsalita si Celine sa harap ng lahat, ilang segundo siyang tumahimik. Tinignan niya ang paligid, ang cafe, ang training center, ang mga mukha ng taong minahal siya ng tama at maging ang mga mukha ng pamilyang natutong humingi ng tawad. Dati, simula niya, akala ko ang tahanan ay lugar kung saan ka ipinanganak. Akala ko kahit masakit, kailangan mong manatili dahil pamilya mo sila. Pero natutunan ko na ang tunay na tahanan ay hindi dapat nagpaparamdam sa iyo na tira-tira ka lang. Tahimik ang lahat. Ang lugar na ito ay para sa mga taong minsang iniwan, minamaliit o hindi pinaniwalaan. Para ito sa mga anak na laging inuuna ang iba. Para ito sa mga kabataang sinabihang wala silang mararating. Para ito sa mga taong pagod ng patunayan ang halaga nila. Napatingin siya kay Aling Narisa, pagkatapos kay Leandrex, pagkatapos sa pamilya niya. Hindi madaling magpatawad at hindi rin dapat minamadali, pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik sa dating sugat. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na hindi nang hayaang ang sakit ang magdikta ng buong buhay mo. Nangingilid ang luha ni Marciana habang nakikinig. Si Danilo ay tahimik na nakayuko. Si Amaris naman ay mahigpit ang hawak sa sulat na dati niyang ibinigay kay Celine, na ngayon ay lagi niyang dala bilang paalala. Ngayon, patuloy ni Celine, hindi ko na tinatawag ang sarili kong iniwan. Tinatawag ko na ang sarili kong nakalaya. Pumalakpak ang mga tao, hindi malakas sa una, pero unti-unting lumakas hanggang mapuno ang buong lugar ng tunog ng pagdiriwang. Hindi ito pagdiriwang ng paghihintig, pagdiriwang ito ng pagbangon. Pagkatapos ng programa, lumapit si Danilo at iniabot ang bouquet.
Para sa'yo anak, sabi niya. Tinanggap iyon ni Celine. Salamat pa. Si Marciana naman ay lumapit pero huminto sa tamang distansya. Hindi niya iniyakap si Celine ng walang pahintulot tulad ng dati niyang ginagawa kapag gusto niyang tapusin ang usapan. Sa halip, nagtanong siya, "Pwede ba kitang yakapin?" Tinignan siya ni Celine. Sa loob ng ilang segundo, naroon ang buong nakaraan sa pagitan nila. Ngunit ngayon, hindi na itong pader. Isa na lang itong alaala na may sugat pero hindi nang may hawak sa leeg niya. Tumanggo si Celine. "Pwede," sagot ni Celine. At sa unang pagkakataon, sinabi niya iyon ng walang hiya. Sa ibaba maliwanag ang tahanan Terminal Cafe. May mga trainees na nagtatawanan, may mga batang nagbabasa sa study corner, may mga magulang na nagpapasalamat, may bagong pangarap na nagsisimula. Sa isang mesa malapit sa bintana, nakita ni Celine sina Danilo, Marciana, Thalia, Corvin at Amaris na kumakain kasama sina Aling Marisa at Maestra Benilda. Hindi perpekto ang larawan pero totoo. Walang nagpapanggap, walang iniiwan sa gilid. Muling tumingin si Celine sa eroplano habang unti-unting umaangat sa langit. Dati ang eroplano para sa kanya ay simbolo ng pag-iwan. Ngayon, simbolo na ito ng paglipad. At sa huling pagkakataon, naalala niya ang salitang minsang dumurog sa kanya. Tira-tira. Ngayon, hindi na iyon masakit gaya ng dati dahil alam na niya ang totoo. Hindi siya tira-tira. Hindi siya anak na walang halaga. Hindi siya babaeng kailangang magmakaawa para maisama. Si Celine Vardosa ay may sariling pangalan, sariling tahanan, sariling pangarap at sariling pamilyang binuo mula sa pagmamahal, respeto at katotohanan. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng airport, habang pumapailalim ang eroplano sa madilim ngunit malawak na langit, napamiti si Celine, buo, payapa at malaya. Nayakap siya ni Marciana. Mahigpit pero hindi nakakasakal. Umiiyak siya habang nakikipag-abot sa saman pero hindi na para manipulahin siya. Sa unang pagkakataon, parang yakap iyon ng inang natutong bumaba mula sa pride at humarap sa anak na sinaktan niya. Hindi ibig sabihin na perpekto na sila. May mga araw pa rin na magiging awkward, may mga sugat pa rin na sasakit, may hangganan pa rin na kailangang respetuhin. Ngunit hindi na sila bumabalik sa dating siklo. Hindi na si Celine ang tagasalo ng lahat. Hindi na siya invisible. Hindi na siya ang tira. Kinagabihan matapos ang opening, umakat si Celine at Leandrix sa viewing deck ng airport. Tanaw nila ang runway, ang ilaw ng mga eroplano at ang malawak na langit na unti-unting dumidilim. May isang international flight na naghahanda ng umalis. Habang pinapanood yun ni Celine, naalala niya ang umagang umalis ang pamilya niya, ang ingay ng maleta, ang saradong pinto, ang panis na ulam, ang 100 missed calls. "Iniisip mo sila?" tanong ni Leandrix. Tumanggo si Celine. "Iniisip ko yung dating ako." "At ano ang gusto mong sabihin sa kanya?" Matagal na tumingin si Celine sa runway. Pagkatapos, ngumiti siya. "Sasabihin ko sa kanya na huwag siyang matakot maiwan. Kasi minsan kapag iniwan ka ng maling tao, doon ka pala dadalhin ng buhay sa mga taong tunay na mananatili." Humawak si Leandrix sa kamay niya. Hindi mahigpit, hindi nagmamay-ari. Isang hawak na nagsasabing, "Nandito ako, pero malaya ka." "Proud ako sa iyo. Proud din ako sa sarili ko."